leader? A good leader is also a good follower. A good leader is also a good follower. Yun ang sikreto ron. Kailangan maging magaling ka munang tagasunod bago ka magiging magaling na leader. Kasi paano ka magiging magaling na leader kung di ka magaling na tagasunod? Anong ipapasa mo na bagay na wala naman sa'yo? 'Di ba? Kailangan meron ka muna nun. Ano yun? Yung pagiging magaling na tagasunod. Pag magaling kang tagasunod, kung paano ka sumunod, ituturo mo na lang yun sa nasa ilalim mo. Ganon ka simple. Hindi ganon ka komplikado. Tingnan mo, pansinin mo, 'di ba? Ako personally, I lead by example. Ganito ko gagawin, papakita ko sa iyo, sundan mo yung yapak ko. Nakita ninyo yun, nasa tondo ko, namamasura. Nakita ninyo yun, nung nagtitinda ako ng agahan, nung nasa tondo, nangangatok kami ng mga bahay. Nakita ninyo yun, nung ako mismo, gabi-gabi, nagtitinda ng sinigang sa harap ng barangay. Ulanit arawin, basta araw-araw naghahanap buhay. So, ganun ko ipinapakita sa mga tao. I lead by example. Hindi ako para mag-utos ng kahit na anong bagay na hindi ko magagawa sa sarili ko. Bakit? Kasi that's just blatant stupidity. Diba? Pag mag-uutos ako ng kahit na ano, tungkol sa direksyon, ako mismo yung nasa harap. Kung sasalang man tayo sa bakbakan, ako mismo yung nasa harap. Hindi ako nasa likod para pautos-utos lang. Hindi, ako mismo yung nasa harap. Sundan ninyo ako. Ganito gagawin natin. May kanya-kanyang iba-ibang klase ng leadership. Pero ang pinaka-effective na klase ng leadership, a good leader is also a good follower. Pag magaling kang tagasunod, ituturo mo na lang sa ilalim mo kung paano yung ginawa mo nung mga panahong ikaw pa yung sumusunod. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Thank you, Kuya Chay. Maraming salamat po. Kaya makikita mo rito sa Project 1M yan eh. Makikita mo rito sa Project 1M yan eh, diretso. Sinasabi ko sa inyo na dapat lahat ng mga member, kapag na problema isang pirasong member nyo, dapat lahat kayo dumamay. Kung kaya ng oras mo, pumunta ka. Ngayon, sabi mo, hindi ba masyadong mabigat yun? Kailangan pumunta? Ako nga mismo eh. Sobrang busy ko pero pumupunta ako sa bahay ng isang ordinaryong member. Christian eh. Bakit? Ayun na, chat ni... Tayo muna nating matapos si Eric. Eric, baka pwede naman pa-mute. Antay muna natin matapos si Eric. Yan, okay. Yes. A good leader is also a good follower. Ako mismo personal, pinapakita ko sa inyo kung paano yung sistema sa loob ng Project 1M nang ako muna yung unang gumagawa. Tapos kokopyahin nyo na lang. Kung paanong ako, personal, pumupunta sa bahay ng mga kasama natin pag sila na may problema, ganun din yung gagawin ninyo sa mga kasama. At pagka kayo naman ang nagka-problema, pupuntahan din nila kayo. So, hindi ngayon mahirap magpasunod. Bakit hindi nahihirapan ng mga members dito na magpasunod? Kasi ako mismo, hindi ko tinitignan ang sarili ko na sobrang importanteng tao para lumitaw sa bahay ng isang ordinaryong membro. Matutunan mo lang, a good leader is also a good follower. When you are a leader, you are a servant of your entire group. Tagapagsilbi ka, you lead by example. Ipinapakita mo eksakto kung paano sila dapat kumilos, kung paano sila dapat gumalaw, kung paano sila dapat magmaneho ng grupo. Kasi ikaw mismo yung unang gumagawa, tapos susundan ka na lang ng mga kasama mo. Yan ang sagot ko. Follow-up question, go. Okay na po. Thank you po. Thank you. Mel Bulacan, go. Chay, kamusta po? Okay lang. Ay pa. Bali, ang question ko po sa Chay, ganito po. Ano pong may opinion po sa kasabi na honest to goodness transaction sa pagdating sa pag-business? Yung mga ganong terminology, brother, i-google nyo na lang.
Kasi pag itatanong nyo pa sa akin, definition lang naman yan ng mga salita eh. Mga ganun, google nyo na lang. Pero diretso, sa pakikipag-transaction, dapat ang transaction smooth. Smooth. Hindi dapat mangyaring magaspang ang transaction. Kasi pag magaspang ang transaction, walk away. Straight. Pag magaspang ang transaction, huwag nyong ituloy. Hindi lahat ng pera kailangan kunin nyo. Hindi lahat ng pera kailangan kunin nyo. Pag masyadong magaspang ang transaction, huwag nyo nang ituloy. Sasakit lang ang ulo nyo dyan. Pakita ko sa inyo. Ito naman. Sa akin muna, attention, ng lahat ng nandito sa Zoom ngayong gabi. Sa akin muna. Sino sa inyo, yung nagne-negosyo, tapos may nakatransaksyon ka, tapos ang gaspang nung transaksyon, tapos nung natuloy yung transaksyon, ang laking sakit ng ulo, taas ang kamay. Yan, yan. Yan isa, JD. Tamo. Ito pa, si Miss G. Mark, ayan tamo. Nakikita ninyo? So, nakikita ninyo ngayon. May mga nagsisipagtaas ang kamay. Pag magaspang ang transaksyon, huwag nyo nang ituloy. Pag magaspang. Hindi ganun kakomplikado makipagtransaksyon sa mga tao. Pag naging masyadong komplikado na, huwag nyo nang ituloy. Sasakit lang ulo nyo dyan. Sasakit lang ulo nyo dyan. Ganun kasimple yung konsepto. Yung pakikipagtransaksyon sa mga tao dapat smooth. Pag hindi smooth yung transaksyon at magaspang, huwag nyo nang ituloy. Masakit sa ulo yan. Kahit makuha nyo pa pera ng tao, sasakit lang ulo nyo. Antay muna natin silang matapos. Yan. Okay. Ayan sabi. Si Mark, nalugi, nauwi sa pagiging helper. Yan yung sinasabi ko. Pag masyadong magaspang yung transaksyon, huwag nyo nang ituloy. Bakit? Makakakuha ka pa ng kahit na anong transaksyon sa kahit na kanino. Napakaraming tao sa mundo. Hindi nyo kailangan ipilit sa isang pirasong tao. Ayan kontratang hindi nasusunod. Sabi ni Bon. Diba? Masakit sa ulo yan. Pag ang transaction masyadong magaspang, wag nyo na ituloy. Dapat ang transaction smooth. Ibig sabihin, madaling kausap yung kabilang panig. Yan. Follow up, go. Salamat po, Sir Chay. Ito naman po, paano po, magandang exercise sa utak para pumilis and then decide agad ng mas maayos po. Yung exercise sa utak na makapag-decide ng mas tama po. Mas maayos po. Dati, sumusulat pa ako. Sinusulat ko pa sa papel yan para mabilis mag-decide tapos yung decision mo tama. Dati, sinusulat ko pa sa papel yan. Paano sinusulat sa papel? Isang papel, hahatiin mo ngayon sa dalawa. Hati sa dalawa. Yung isa pros, ano yung mga positibo tungkol dyan sa idea o tungkol doon sa desisyonan. Yung isa naman cons, ano yung mga bagay na hindi maganda tungkol doon sa desisyonan na yun. Pros and cons kung tawagin. Dati, sinusulat ko pa sa papel yan. Ngayon, paglipas ng panahon, makikita mo na kung ano yung mga pinakamalalaking pros, ano yung pinakamalalaking cons. Tapos doon, makakapag-decide ka na. Pero ako, suggestion ko, yun nga yung isa sa mga dahilan kung bakit sa loob ng Project 1 mandatory kailangan may notebook ka. May notebook ka. Huwag kang magpakasigurado na alam mo lahat ng bagay. At huwag kang magpakasigurado na sobrang galing mo na matatandaan mo lahat ng bagay. Kailangan matuto ka mag-notebook at saka papel. Notebook at saka ballpen. Para lahat ng mga bagay na bago sa pandinig mo, susulat mo. Minsan, hindi mo na mababalikan yan. Minsan, hindi mo na mapapagtyaga ang basahin pa, lalo na kapag masyadong mabilis yung transition. Pero, the fact lang na sinulat mo, minsan, hindi mo na nga nababalikan yung mga bagay na sinulat mo, pero naaalala mo na sinulat mo yun. Yung mismong paraan lang ng pagsulat, sapat para mailagay sa memorya mo yung mga bagay-bagay na narinig ng tenga mo. Doon muna ako magsisimula kung ako ay nasa ganong sitwasyon. Pros and cons, brother. Pros and cons. Sa ganon, makakapag-desisyon ka ng mas maliwanag, mas malinaw. Follow up, go. Hindi na naman po. Maraming salamat po, Sir Chay. Magandang po. Salamat po. Nel, go.
Okay na po ako, Sir Chay. Maraming salamat po. O, yun lang po. Okay. Salamat Sige, po. go. Nel. Okay po. Sir Chay, ako na po ba yan? Banata mo, brother. Po sir, ano lang po, magandang gabi po. Ako po ay hihingi lang po sana ako ng konting payo or ano po. Kasi ano po, actually, sumusubaybay po ako sa inyo ever since. Ang akin lang pong katanungan kasi po, naabot ko na po kasi yung peak ng buhay ko sa pagiging empleyado, sa pagiging negosyante. And then dumating ako sa punto na na-down ako. Sa ngayon, actually, ano po ako, nasa transition pa rin po kami ng pamilya ko, ng buhay ko. So, kasi nangyari sa akin yung time na, siyempre, ang sarap kumita, ang sarap ng lasa ng pera na Gerald, baka naman. Pamute naman, brother. Sige, tuloy, brother. Opo. Ayun, ang sa akin, yung finances ko nun, hindi ko siya nahawakan ng mabuti. At nagsuffer siyempre yung mga napundar ko, kung ano man yung napundar ko. So, naibenta-benta ko yun na sa pagbangon na yun. So, pati yung pamilya ko, na personal pamilya ko, yung mga anak ko, tsaka asawa ko, siyempre naapektuhan din sila kung ano man yung naibigay ko sa kanilang magandang buhay nun. Siyempre ngayon, medyo pumabangon ulit, gumagapang. So sa akin, Sir Chay, anong kumaga sa akin na anong po bang maibibigay mong para maibus ko pa yung sarili ko, na maipush ko ulit yung dating ginagawa ko. Naalala mo yung panahon na ang sarap-sarap ng pakiramdam ng marami kang pera? Yes, opo. Trabahuhin mo ulit magkaroon ka uli nun. Actually, Sir Chay, nandun po ako ngayon sa trabahong gano'n. Ang problem lang po, siyempre, Sir Chay, yung bang, alam ko po yung kinukwento mo po palagi na masarap yung pera na nanggaling sa malinis at iba rin yung lasta na nanggaling sa marumi. So, sa akin, Sir Chay, siyempre, nung panahon na yun, nung peak na yun, hindi ko masasabi na lahat naman yun maganda ang pinagdaanan. So, maganda rin yung naging output nung buhay namin na yun. Sa akin kasi, ang time na yun, hindi lahat yung transaction smooth. Mayroong mga rap doon na naitatawid ko na ang payo nyo nga, hindi lahat ng pera ay kuhanin. Noong time na yun, lahat ng pera para sa akin, dapat kong kuhanin. Kasi yung greediness nun, nasa ego ko nun, nasa greediness ko nun. Talagang gusto ko kumita ng pera, hindi ko gustong makipag-usap sa tao na wala naman akong mapapala sa kanya. Yes, of course, yun yung nasa mindset ko, ko. Okay, para may maiuwi ako sa pamilya ko. Ngayon, katulad mo na rin ako na nagbabagong buhay, gusto ko sabihin na natin magpakatao. So, kumbaga ayoko nang umargabyado ng kapwa. Ayoko nung makita ko yung anak ko na lalaki na nakikita niya ko ano yung ginagawa ko. So, para sa akin, yung tinatanong mo na yung panahon na masarap kumita, naaalala ko yun, kaya lang ayokong balikan. Alam mo, diretso, nagka-problema lang naman dun sa pakikipag-transaction mo nang wala sa hulog eh. Pero dodoblehin mo lang yung effort mo sa malinis na paraan, makukuha mo uli yun eh. Dodoblehin mo lang effort mo. So kung dati medyo madali dahil may illegal na transaction ka, tanggalin mo yung illegal na transaction, medyo mahirap lang ng konti. Pero kaya mo ulit marating yun ng malinis na pera. Nagkakaproblema kasi doon sa victim story, lagi ka kasing pabalik-balik doon sa dati kasi ganito, dati kasi ganyan. Hindi na nga dati ito eh. Nandito na tayo sa ganitong buhay na kung ano man yung meron ka ngayon, nabawasan na kung ano yung meron ka dati. So ngayon, ang tanong, ano gagawin mo? Ako diretso,
Tatrabahuhin ko na lang ng gusto yan hanggang sa marating ko kung ano man yung gusto ko marating sa buhay. Kaya nga nakikita ninyo, diba? Mapapansin ninyo, minsan, alam mo yung, naalala nyo yung mga gabi dati na tangina kahit inuulang kami sa kalsada, nagbebenta pa rin. Naalala nyo yung kahit sunog na ako, maitim na ako, nagbebenta pa rin. Diba? Nakikita nyo naman yun eh. Hindi naman ganun kakomplikado. Magiging komplikado lang talaga yun pag sinamahan mo ng victim story. Kapag ka sinamahan mo ng puro na lang drama. Alisin mo na ngayon yung drama sa sistema. It's now time to move. Kumilos ka na. Ngayon, sa loob ng Project 1M, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, importante yung gasolina eh. Yung gasolina. Yung consistent na fired up ka tapos mataas ang adrenaline mo. Importante yan. Sa loob ng Project 1M, every other night may ganitong meeting. Every other night may ganitong meeting. So every other night fired up ka para kinabukasan, bakbakan ulit. Tuloy-tuloy to, Lunes hanggang Linggo. Every other night. Walang palya. Every other night meron tayong meeting. So yun ang dahilan kung bakit kailangan regular na lumilitaw dito sa Project 1M, regular na lumilitaw sa meeting. Bakit? Masisira momentum mo kapag hindi ka lumilitaw. Masisira momentum mo. Ang importante sa pag-alagwa, momentum. Pag nasa momentum ka, wag niyo i-break. Lalo na mga negosyante, wag niyo i-break pag nasa momentum kayo. Pag nagsisimula ka pa lang, wag mong puputulin ng momentum. Yung iba kasi, takina, nagde-day off yung mga empleyado, nakiki-day off sila. Nagde-day off ang pamilya, namamasyal ang pamilya, nakikipasyal sila. Hindi, pag negosyante ka at nagsisimula ka pa lang, hindi ka pwede nakikipasyal na kasama ng pamilya mo. Talagang mauubos talaga oras mo sa negosyo. Bakit? Nagbibuild ka ng momentum eh. Para paglipad ngayon ng negosyo mo at may mga tao nang nakaangkla dyan sa negosyo na yan at nakasuhay na dyan, matibay na negosyo mo, then nasa iyo na ngayon lahat ng oras mo. Pero hindi pa pwedeng nagne-negosyo ka, nagsisimula ka pa lang sa negosyo, puta, nagda-day off yung pamilya mo, nakiki-day off ka rin na kasama nila. Hindi pwede yun. Importante, yung umpisa, momentum mo, huwag mo puputulin. Kadalasan yan, inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon yan straight. Sandali lang naman yan eh. Tapos pagkatapos nun, you can live the rest of your life in harmony with your family. Madami ka na ngayong oras sa pamilya mo. Sandali lang yan. 6 na buwan, 1 taon. Mahaba na sa 2 taon yan eh. Pero pag may mga tao ka na, nakita nyo naman kung paano ko binirahan, diba? So, tinrabaho ko, 1 taon mahigit. Mula doon sa nagtitinda ako sa tabi ng kalsada, gabi, hanggang madaling araw yun. Mula gabi, hanggang madaling araw. Tapos, tinda, tuloy-tuloy. 1 buong taon. Tapos ngayon, pagkalahati na ng taon mahigit, may pwesto na. Tapos may mga empleyado na. Tapos dumami na empleyado. Dumalawa na branches. O ngayon, tuloy-tuloy ngayon, nakita nyo, nakakapaglamierda na ako sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Nakita ninyo yun. Paano nangyari? Kasi nga, hindi ko binibreak yung momentum. 1 buong taon straight. Nandun lang ako nagtitinda. 1 buong taon. As in, yung doon sa 1 buong taon na yon, may sakit lang ako. Kaya ako nawawala sa tindahan. Pero lagi akong nasa tindahan. O ngayon, tingnan mo, nakakapunta na ngayon ako sa kung saan lugar. Walang problema. Yun kasi ang sikreto. Ang sikreto, momentum. Pag may momentum ka, huwag mo puputulin. Pag pinutol mo momentum mo, puta parang karburador yan. Ang bagal na naman magpa-start ng panibago. Ang hirap magsimula uli ng bago. Ang hirap, ang tagal niyan. Ang tagal, buwan ang binibilang. Huwag niyo i-break yung momentum lalo na sa pag-iipon. Ito hindi na importante kung negosyante ka o empleyado ka o kahit na ano ka pa. Pag nag-iipon ka, huwag mong i-break yung momentum. Hindi pwedeng dahil may pera ka na, gagastusin mo ngayon yung pera sa kapritsyo, tapos tignan mo, pag naubos yung pera mo, umabot ka na 100, naubos yung 100,000 mo, balik ka na naman sa wala, nakakatamad na mag-ipon. Pinambili mo ng second hand na kotse, bulok. Tapos papaayos mo pa, tapos naubos ngayon yung lahat ng pera mo ron. O tapos ngayon, ano ngayon ang ending? Ang ending ngayon, nangangamote ka, nangangalantoy ka ngayon. Ang hirap-hirap na naman mag-ipon na naman ng panibago dahil yung momentum mo na break, nasira eh. 'Di ba? Pinasyal-pasyal mo yung kotse mo na bagong bili pero bulok na kotse na maraming diferensya. O, tingnan mo, ending. Naubos ngayon yung inipon mo. Lumipat kayo ng bahay, rentahan lang, mas malaki ngayon yung nilipatan nyo. Obligado ka ngayon na punuin ngayon ng gamit yan. Dahil yung mga lumang gamit ninyo, hindi nakasya dyan. Mas malaking bahay yan eh. 'Di ba? Pagka binrake nyo momentum nyo, doon kayo magkakanda leche-leche.
Ngayon, dito sa loob ng Project 1M, nagbibigay kami ng momentum dito, makatulong kami sa inyo sa momentum nyo para hindi nabibrake. Every other night may meeting tayo. Every other night may question and answer tayo. Every other night fired up ka ngayon kung ano gagawin mo kinabukasan. Yan ang Project 1M. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, go. Sa ngayon po, Sir Chay, naintindihan ko po yung yung pag-ano ng momentum po. Naintindihan ko po yun sa inyo po. Sa akin po, bilang pong ordinaryong tao, bilang ordinaryong citizen ng Pilipinas, kasi po, sa inyo po, syempre, naintindihan ko po yung bilang yung kinukwento nyo po na momentum po ng pagiging negosyante or pagiging empleyado, magpapati din talaga yun. Actually, ganun din po ako talaga, fire po talaga ako sa mga ganong sistema ng negosyo, ng kasipagan. Ang problem ko lang po ngayon talaga, Sir Chay, gusto ko po sana kasing mas mapadali pa yung momentum ko ngayon. Meron po kasi kung ngayong negosyo na tinatayo po. Actually, gusto ko po sanang i-level up ng as a franchising business 'yon. Meron po akong mga food kiosk na pinuput up. Yun po yung yun po yung pinagsisikapan ko ngayon na sa tingin ko yun ang makakabuti na maipamana ko sa mga anak ko. Sa ngayon, Sir Chay, paano niyo po ako mabibigyan ng pananaw doon po sa goal na gusto kong marating doon sa negosyo na yun? Kasi actually, ang goal ko po talaga ron kasi sa chicken business po yun. Ang goal ko po sana doon talaga ma-expand ko po sa iba-ibang region ng Pilipinas. Bigyan kita ng konting point of view, brother. Maka 10 ka lang yan. Patayo ka ng apartment, hindi mo na kailangan pa buong Pilipinas pa. Actually, Sir Chay, ang idea ko po kasi, Sir, gusto ko po kasi talaga yun yung maging legacy ko. Actually, nakikita ko po ang gusto kong competitor po rito is parang si Jollibee, ganun. So, ang lagi ko pong banat sa mga anak ko po, sabi ko, sana itong ginagawa kong negosyo, manahin ninyo, palaguin ninyo. Kung hindi ko man aabutin ng buhay ko yung paglago na yun. So, lagi ko sa kanilang kinukwento yun. Ganito, brother, tulungan kita. Huwag ka magagalit sa akin, magsasama loob mo. Bigyan kita ng isa pang point of view. Ang negosyo, laruan lang yan. Laruan. Yes, apo. Means of income, means of making money, laruan ang negosyo. Pag ang negosyo, okay at maayos, palaguin. Kapag ka nasisira na, ayusin. Kapag ka hindi na kayang ayusin, ibenta mo na sa iba o isarado mo na, gawa ka uli ng bago. Ganun na pag negosyo, hindi pwedeng sasakyan mo yan hanggang mamatay ka. Bakit? Gano'ng karami bang negosyo sa buong Pilipinas yung nasasakyan ng mga magulang hanggang sa mamatay sila? Pag ang isang negosyo, nagbubukas at bagong negosyo yan, approximately, sinasabi ng mga eksperto, ang statistics niyan, kadalasan, within 24 months, nalulugi yan. 95% ng halos lahat ng negosyo nalulugi in less than 2 years. Tapos it goes as high as 97% in 5 years. So alam mo na, halos walang negosyong nakakasurvive. Halos wala. Lalo na, bagong klase ng negosyo. Yung mga luma, well-established na sila. Bakit? Kasi multi-generational na kilala na sila ng mga tao eh. Kabataan mismo natin. Tayo mismo, na minsang bata, yung kumain sa Jollibee. Ngayon, you are welcome to reach for the stars sa ganong anggulo. Pero ito problema mo, hindi mo gugustuhin maubos ang buhay mo dyan nang hindi mo nakikilala yung gumawa sa'yo. Mas importante dapat yung gumawa sa'yo at ang dapat na legasiya mo sa paningin ng gumawa sa lahat ng bagay. Hindi sa legasiya lang ng anak mo. Kasi ito sigurado ko sa'yo, kung yumaman ka ng sobra, ang malamang na mangyayari papasa mo sa mga anak mo yan. Hindi ko alam kung alam mo yung statistics na to.
Pero 85% ng halos lahat ng mga milyonaryo, first generation. Kung sino sila na mahirap, sila yung umalagwa. Tapos ipinasa sa anak, ipinasa sa apo, pagdating sa apo, 85% ng halos lahat ng first generation na milyonaryo, pagdating sa third generation, ubos na yung pera. Bakit? Kasi your son, your daughter will not have the same drive as you. Hindi ka parehas nung pinagdaanan mo yung pinagdaanan ng mga anak mo. Mas masarap na buhay ng mga anak mo at mas masarap ang buhay ng mga apo mo. So pag napasa na sa apo mo yan, mawawala na yung pinaghirapan mo na yan. Ang dapat na pinakamagandang ipamana sa mga anak, 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Minsan nalilito lang tayo eh. Minsan, koleksyon ng mga sasakyan. Meron ako isang tropa na mayaman. Yung koleksyon niya ng mga sasakyan ang gusto niyang ipasa sa mga anak niya para maalagaan ng mga anak niya. Tapos maparami pa ng mga anak niya yung koleksyon ng sasakyan niya. Gusto niya magtayo ng museum ng mga koleksyon ng mga sasakyan. Namatay siya. Tapos paglipas ng panahon, yung anak niya binenta yung mga sasakyan. Yun ang malamang na mangyayari dyan. I-expect mo yan, brother. You have to open yourself to the possibility na baka hindi gusto ng anak mo yung mga struggles na may kinalaman dyan sa mismong negosyo na ginagawa mo. So, you are welcome. Palaguin ng husto yan. You are welcome. Palaguin ng husto yan. You are also welcome na ipamana sa anak mo yan. Pero ang mas maganda na ipamana sa mga anak mo, yung mabuting pangalan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yun ang mas mabuting ipamana sa anak. Mabuting pangalan. Nakilala ka ng mga tao na mabuting tao ka, na tumutulong ka sa napakaraming tao at napakaraming buhay yung natouch mo. Hindi na importante kung dahil sa negosyo mo yan o dahil sa mga mabubuting ginawa mo habang buhay ka pa. Pero mo, parang katulad sa akin, Project 1M yung sinigangan, it will not last forever. Yung sinigangan na yan, kahit pasabihin mo, ay, sigurado ako sa'yo, ito sigurado ko, yung sinigangan ko, mas kilala pa ng tao kaysa sa negosyo mo. Pero it will not last for more than I have lived. Alam ko, pagkamatay ko, mawawala rin yung sinigangan na yan. Baka nga malugi yan bago pa ako mamatay eh. Diba? Baka malugi yan bago pa ako mamatay. Pero, hindi yun ang importante. Ang importante, yung dami ng mga tao na sumabay sa Project 1M, na mga umalagwa yung mga buhay nila. Sigurado ko, pagkamatay ko, yung mga tao na yan, pipila yan sa libing ko. Lahat ng mga tao na natulungan, lahat ng mga taong natuto, alam ko, pipila silang lahat sa libing ko. Yun, sigurado ko. Mas importante yun, brother. Mas importante na makita ng mga anak mo kung gaano karaming tao yung mga natulungan mo na habang nililibing ka at dumadaan ka sa kalsada, yung kalsada puno ng mga tao dahil ipinagmamalasakit ka ng lahat. Yun ang mas importante. Tapos yung anak mo mahihiya na gumawa ng kalokohan dahil yung tatay nila isa sa mga matitikas na lalaki na nabuhay sa mundo. Yun ang mas importante. Yang tungkol sa negosyo, it will come, it will go, baka manahin ng anak mo o baka malugi along the way sa lifetime mo o baka sa anak mo malugi. Pero alam mo, one way or the other, ang mga negosyo nalulugi. Isang malaking katibayan ko sa'yo, yung Toys R Us sa Amerika. Kung alam mo yung Toys R Us, yung Toys R Us na yan, dyan kinopia yung yung parang Toy Kingdom natin dito sa Pilipinas. Kinopia yun sa Toys R Us sa Amerika. O, tingnan mo, ngayon, nag-file ng bankruptcy sila. At marami pang mga negosyo na hundreds of years na ang nagpa-file ng bankruptcy. Isang katibayan, yung Del Monte sa Amerika. File sila ngayon ng bankruptcy. Del Monte yun ha, Del Monte brother ha. Mas matanda pa sa atin ang Del Monte. So alam mo, one way or the other, palakihin mo man ang negosyo, one way or the other, it will eventually die. Hindi yan magiging multi-generational na lalampas pa sa 4 o 5 salin ng lahi. Pero you are welcome to try. Ang sinasabi ko, mas importante yung pangalan mo. Ikaw mismo, hindi yung pangalan ng negosyo mo. Ikaw mismo bilang tao, yung pangalan mo, maipasa mo sa anak mo. Tungkol dyan sa negosyo na yan, madali yan. Matutulungan kita dyan. Pag-usapan natin off the record. Salamat po. Sige. Follow-up question, baka meron ka pa. Actually, yun po yung naisingit ko lang po yung pangalawang tanong na yun. Sa pangalawang tanong ko talaga, ang pangalawang tanong sana ngayon po talaga na
kung tama po ba ngayon yung, kumbaga, yung landas na napipili ko ngayon. Kasi, totoo po noon, nung dating maganda ang buhay namin noon, nandun ako sa transactional talaga. So, mas more on gusto kong paglabas ng bahay, transaction ang pupuntahan. Sa ngayon kasi, Sir Chay, hindi ko alam kung tama yung landas ko. Kasi mas pinipili ko ngayon na unahin ang Panginoon. So, nasa church kami, mas pinipili kong akayin yung mga anak ko ron, yung anak ng asawa ko. So, hindi ko alam, syempre, naniniwala ako, lahat naman ng relihiyon, kiniklaim sila ang tama. Depende na lang sa maniniwala. So sa akin ngayon, sa tingin ko, okay naman yung okay naman yung kinabibilangan namin, naririnig ko naman, at napag-aaralan ko naman kung ano man yung itinuturo. Sa ngayon kasi nakikita ko po yun talaga, ang abbreviation sa akin ng unlad, undahin ang Diyos. Alam mo, brother, practical yun. So sa akin yun, bago Oh. yes. Yung sinasabi mo, yun nga diretso, yun ang pinaka-practical para sa akin eh. Walang halong kaipokritohan, walang halong katarantaduhan. Alam niyo naman siguro na, oo, marami lang ako alam sa Biblia, pero alam niyo naman din at the same time, di naman ako relihiyosong tao, di naman ako pastor eh, 'di ba? Pero diretso, wala ngayon habang tumatanda na ako, kasi alam mo, pagkabata ka pa, importante siya pera eh. Pero habang tumatanda ka, marirealize mo, paano ba okay, so let's put it this way. So practical tayo. Gagawa tayo pera, 'di ba? Paano ba gumawa ng maraming pera? Mali ang tanong. Una muna, saan ba galing ang pera? Doon muna, origins muna. Saan galing ang pera? Sa mga tao. Paano magkaroon ng maraming pera? Kailangan mo ng maraming tao. Paano ka magkakaroon ng maraming tao na sumusuporta sa iyo at naniniwala sa ipinaglalaban mo kung ano man yan? Kumapit ka sa gumawa sa lahat ng bagay. Tignan mo, marami ka rin pera. Tignan mo, pansinin mo. Ito magandang angulo, pansinin mo to. Tignan mo Hanap ka ng propeta na mahirap. Konti. Sabi mo, hindi, 'di ba si Kristo, lahat ng assets ng mga miyembro niya, pwede siyang tumap doon. Pag nanghingi siya ng kahit na ano sa kahit na kanino, ibibigay 'yun. Pero hindi niya inaangkin sa sarili niya. Diba? So ano ibig sabihin? Pansinin mo, pag dumikit ka sa gumawa sa lahat ng bagay, dun muna, pag dumikit ka sa gumawa sa lahat ng bagay, wala ka ng problema kahit sa pera eh. And we are not talking about religion, we're talking about practicality. Practical yan, brother. Bakit? Kasi tinan mo, pag dumikit ka sa lahat ng bagay, 1:7 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So pag nagsimula ka na ngayon sa karunungan, maiintindihan mo na mabuting pangalan maiging piliin kaysa malaking kayamanan. So ibig sabihin, pagka mabuting pangalan pala, maiging piliin kaysa malaking kayamanan, hindi ang ibig sabihin nun, wala kang kayamanan at puro pangalan lang ang meron sa'yo. Hindi. Pwede mong sabihin na ang ibig sabihin nun, posible, na ang ibig sabihin nun, yung mabuting pangalan, kasunod nun malaking kayamanan. Pero hindi dapat mangyari na mas importante pa ang kayamanan kaysa mabuting pangalan. Bakit? Kasi sabi ni Uncle nung buhay pa siya, sabi niya sa akin, pag tapat na tao ka, kahit laway mo, pwede mong isanla. Mismong salita mo lang, salita mo. Pag tapat na tao ka, pinagkakatiwalaan ka ng mga tao na kahit wala kang pera, madali sa iyong gumawa ng pera. So kung dun pala, na kahit wala kang pera, dahil tapat na tao ka, madali sa iyong gumawa ng pera, di mas madali sa iyong magpayaman. Dun pa lang sa ganong angulo di ba? Tignan mo na lang siya. And when you look at the religious standpoint, it also stands with it. Bakit? Kasi sa 6:33 ni Mateo, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito, kasama na rin pati yung kayamanan. Pawang idaragdag na lang sa inyo. Dagdag lang yan Dagdag lang yan. Yung pera-pera, dami ng pera. Dagdag lang yan, brother. Tingnan mo, hanap ka ng propetang mahirap, konti lang sila. Konti lang. Isipin mo, propeta na yan Hindi naman tayo propeta. Ordinaryong tao lang tayo.
Pero tignan mo, yung mga propeta mismo na nag-focus mismo sa paggawa ng pag alam ng mga kalooban ng Diyos. Tingnan mo, pansinin mo, mapera sila. Mapera. Bakit? Kasama na rin 'yun. Kasama rin na magkakaroon ka talaga ng pera. At oo, hindi ka pagka ganyan talaga pinag-uusapan, nasisira yung Zoom. Ang weirdo nito. Dali. Okay, connecting tayo, connecting. Hello. Ayan. Oh. Pagka ganyan talaga pinag-uusapan, nasisira yung nasisira yung Zoom eh. Kaya nga. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero alam mo, ito pansin ko, 'di ba? Ito pansin ko. Ito sigurado mapapansin mo rin 'to. When you are standing in the weight of the truth, it comes along so many privileges. Oo, sige, you are leaving money on the table. Bakit? Kasi pag hindi ka gumagawa ng katarantaduhan, tangina, ang daming pera mawawala talaga sa'yo. As in, madaming transaction, hindi matutuloy dahil hindi ka na interesado gumawa ng kalokohan eh. Yun nga po, Sir Chay, ang last question ko sa inyo nun eh. Napopoint mo na eh. Yan mismo. Maraming pera talaga. Pero ito rin ang mapapansin mo eh. Ito, practical tayo. Practical na usapan natin. Mapapansin mo to. Tingnan mo. Pagka yung katarantaduhan, syempre maraming kalokohan, di ba? Hindi mo gustong makulong. Di ba? So, hindi mo gustong makulong, hindi mo gustong mapatay, hindi mo gustong mag-end up sa hospital, etc., etc. Yan lang naman ang mga rules kapag tarantado kang tao na gumagawa ka ng pera eh. So, ibig sabihin, marunong ka ng self-limiting. Self-limiting. So, ibig sabihin, kukuha ka lang ng kota, pag nakuha mo na yung kota mo, laylo ka muna. Ganyan ang bagsakan kapag ka-illegal eh. Kabisado naman na natin yan eh, di ba? Wala tayong usapan dyan. Pag illegal ang kalakaran mo, nakuha mo na yung kota mo, laylo ka muna. So, ano ngayon ang mapapansin mo? Ang mapapansin mo, yung momentum mo mababasag. Bakit? Kasi, pag hindi mo binasag intentionally yung momentum mo at tarantado yung mga transaction mo, puta, madadali ka niyan. Madadali ka. Mahuhuli ka one way or the other. Bakit? Ituloy-tuloy ka eh. Nasa momentum ka eh. Tuloy-tuloy ka. Hindi pwedeng hindi mo i-break ang momentum mo kapag illegal ang negosyo mo. Hindi pwede. Kailangan matuto ka ng konsepto ng palamig muna tayo. Palamig ka muna. Palamig ka muna. Diba? Ganon yung kapag ka-illegal ang transaction mo, palamig ka muna. Pag umiinit ka na, papalamig ka muna. Umiinit ka na, tuloy ka pa rin. Putang ina mo, bagansya talaga labas mo dyan. Hoyo ka dyan. Ganyan kapag ka-illegal ang transaction eh. O ngayon, alam mo na ngayon, yung momentum mo, wala kang choice. Kapag illegal ang gawain mo, talagang kailangan mo magpahinga. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Hindi pwedeng momentum ka, ipipilit mo pa rin kahit mainit ka na. Hindi pwede. Matuto ka magpahinga. So ano ibig sabihin? Automatic, kailangan i-break ang momentum. So ang labas ng kaperahan mo dyan, biglang lipad ang pera mo, biglang bagsak din ang pera mo. Yan ang kalakaran kapag ka-illegal eh. Biglang lipad ang pera mo, biglang bagsak din ang pera mo. Pero ito naman na mapapansin mo. Kapag matino ang transaction mo, ang tagal, tanginang kunat talaga. Ang bagal, puta, yung sinigangan nga, puta, ang tagal bago umabot na 1 milyon, sikat pa ako niyan ha. Nakakaburot eh. Ang tagal bago umabot na 1 milyon, sikat pa ako niyan. Pero ito naman na mapapansin mo, yung kapag ka mabagal, basta tuloy-tuloy yung transaction. Dahan-dahan yung paglipad niyan. Tapos nandun na rin, it comes along with its stability. Kapag ka stable ngayon yung bagay na ginagawa mo, mananatili ka lang nandun sa mahabang panahon. Yun ang napansin ko. Between legal at saka illegal, mananatili kang nasa ibabaw sa mahabang panahon kapag ka legal ang gawain mo at wala kang katarantaduhan na kasama. Yun ang pansin ko. Nagkakaproblema, eto napansin ko rin. Ingat ka lang dito. Sa mga nakikinig sa akin, akin muna. Sandali lang muna, akin muna atensyon nyo. Bigay nyo muna sa akin atensyon nyo, matututo kayo ng malaki rito. Eto, punto ngayon. Dumami pera mo, hindi na. Diyan bumabagsak ang marami. Common niya, babae. Puta, lakas makaubos ng pera niyan. Babae, sugal, drugs, inom, tropa, kapritsyo, bisyo, lahat ng klase ng bagay na masarap. Yun nga yung mismong pagpasyal-pasyal mo lang kasama ng pamilya mo, bisyo na yan eh. Yung sobra-sobra ka na sa pasyal kasama pamilya mo, Boracay ka ng Boracay, Palawan kayo ng Palawan, bisyo na yan. Bisyo. Tapos yan ang kadalasang ikinababagsak ng mga matitinong tao. Yung mga matitino, yung pamilya nila mismo, nasosobrahan ng kapapasyal. Pero yung mga hindi matitino, common, pambababae,
pag-iinom, pag-a-addict, yan, pinaka-common, pag-a-addict at saka tropa. Yan ang mga pinaka-common na kinakabagsak. Sama mo pa pala pati sugal. Sugal, ang lakas tangina, lakas makaubos ng pera niyan, sugal. Ingat kayo dyan. Pag nagkakapera na kayo, ito common kasi, at ito sobrang common ito. Pag nagkakapera na, nagpapasarap na. Nagpapasarap. Tangina, walang halong katarantaduhan, diretsahan lang tayo. Pag nagkakapera ka na, nagpapasarap ka na. Diyan na ngayon papasok yung mga hindi mo mapigilan na mga urges ng katawan mo. Gusto mong mambabae, gusto mong magsugal, gusto mong magshabu o magcooking kung ano man yan. Bakit? Kasi may pera ka na eh. Eto, tanong, ano ngayon ang gagawin mo sa pera mo? Bay, syempre, kapag kakagagawa-gawa mo lang ng pera, puta, mainit ka niya, mataas sa emosyon mo niyan. Isasama mo pa yung mga tropa. Tapos sumama ka pa sa mga regular na gumagawa ng ganyan. Ay, putang ina mo, knock-out ka. Knock-out ka talaga. Diretsa lang, ingat lang kayo sa ganyan. Pag nagkakapera kayo, tambak nyo muna sa bangko yung pera. Tambak nyo muna. Tambak nyo muna sa bangko, tas kalimutan yung may pera kayo, tas gawa lang ulit ng bagong pera. Huwag nyo be-break yung momentum. Kasi as soon as nagpasarap ka na, madalas, pag nagpapasarap ka, dyan pumapasok yan. Dyan na yan. Dyan na pumapasok yan. Aaya ka ng tropa o ikaw mismo maaaya ka ng tropa, magkakasino kayo. Syempre, ang ganda ng Resorts World, Ang ganda ng Resorts World, ang ganda ng Okada. Pagpasok mo ron, putang ina, building mismo, ang bango. Ang bango. Yung kabuuan ng experience yung putang ina, extravagant. Tapos mapapansin mo, isang gabi lang, minus 100k ka na. Isang gabi, minsan minus 200k ka. Isang gabi lang yun, minus 200k ka. O, gago, tangina mo, bobo. Nagpasarap ka ng sobra eh. Diba? Alam mo, matuto kayo. Practice moderation. Moderation. Dahan-dahan lang sa lahat ng bagay na masarap. Sa lahat ng bagay na masarap, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yun. Baka may follow-up ka pa, brother. Sa ngayon, Sir Chay, sa tingin mo, sir, tama yung point of view ko ngayon na yun muna, unahin ko muna ang may lalang. Oo, brother. Straight. Walang halong ka-ipokritohan, walang halong parang really religious shit na putang inang budu-budu na na kulto-kulto. Walang halong katarantaduhan. Practical yan, brother. Sobrang practical. Bakit? Kasi pagka inuna mo, Diyos, sisipag ka sa tamang transaction, hindi sa puro katarantaduhan. Kasi alam mo di ba? You will understand and you will feel that inside of yourself, tangina may nagbabantay sa akin Hindi pwedeng gawa ng katarantaduhan. Diba? Yun nga lang, puta, pagka lumalapit ka sa Diyos, ito, narinig ko lang sa mga tropa ultimo yung pagbabati mo, kinakabahan ka Diretso lang. Kinikwento sa akin ng mga tropa yan Puta, pagka ganun pala yun, kapag reliyosong tao ka, putang, ultimo pagbabati mo, kinakabahan ka, pakiramdam mo, mali gagawin mo. Oo, diretso lang. Hindi na kasi nakakapag-imagine pagka ganun. Oo, diba? Diretso lang. Walang halong kalibugan. Diretso lang. Alam mo, diretso, palagay ko, hula ko lang to. Pero nakikita ko rin at the same time Sobrang practical. Kapag kainuna mo muna ang Diyos, tapos within the boundary nung mga sinabi ng Diyos, doon ka ngayon maglalakad sa negosyo mo. Within the boundary lang mismo nung sinabi niya, mga utos niya na, wag ka magkakaroon ng dalawang takalan, kasi nabasa ko yun, galing sa Deuteronomio Wag ka daw magkakaroon ng dalawang takalan, na parang isa sa mayaman, isa sa mahirap, tapos parang nilalamon mo yung mahirap sa lupa, ganun, samantalang nagbibigay ka ng discount kapag alam mo yung maganda yung suot. Bawal daw yun, sabi. Hindi, dapat isa lang presyo mo. Sa lahat ng tao, dapat pare-parehas ang presyo mo. Yun sabi. Huwag ka magkakaroon ng dalawang takalan. Ibig wag ka man lalamang ng kapwa-tao. Huwag ka manlalabang. Kung ano yung napag-usapan, hanggang dun lang. Yun ang natutunan ko. Anyways, okay na? Okay na, Sir Jai. Salamat ng marami sa'yo. Dito sa loob ng Project 1M, mga ganyang regular na kwentuhan. Walang halong ka-ipokritohan, walang halong ka-plastikan. Doon lang tayo sa totoo. Mga bagay na di pinag-uusapan niya sa social media Tangina dito, diretso dito sa Project 1M, lahat ng bagay pinag-uusapan. Lahat, kahit gaano pa katabu. Yung mga topic na yan, kahit gaano pa katabu, pinag-uusapan dito lahat ng bagay, no holds barred. Ultimo religion, ultimo politika, tapos nandun lang tayo within the boundary of practicality. Practical lang tayo. Diyan, SDJM, Bulacan. SJDM pala to. Ay magandang gabi, Sir
Hello. Sir Chai. Mm. Bali, ang unang tanong ko po is, ano ang pwedeng epektibong atake na about sa marketing na pwede kong gawin para sa mapalago yung service ko to social media platform ko? Brother, diretso lahat ng klase ng atake i-testing mo. Tapos kung ano yung may pinakamalaking resulta sa'yo, doon mo bombahin ng gusto. Ganon ginagawa ko kung di nyo napapansin. Nakita nyo, minsan gagawa kami ng skit. Minsan naman, kumuha ng video sa internet, ninakaw lang, ninenok lang. Tapos kinakabitan namin ng Project 1M dun. Dun sa may bandang dulo, gagawa kami skit na may kinalaman dun, ganon. Na parang yung nakita nyo na ito nakaraan na, ang isang ginang ay sumakay sa eroplano at naghulog siya ng mga barya sa makina ng eroplano, iniisip niya na siswertehin siya. Pero nasira ang makina ng eroplano habang lumilipad at bumagsak ito sa Project 1M kung saan makakatikim kayo ng pinakamasarap na sinigang na baka. Diba? Nakita niyo yun, diba? Yo, gumagawa kami ng ganun. Tapos kung ano yung mga pinaka-epektibo, yun ngayon yung binobomba namin sa internet. Ganun. Ayan, may bagong gawa na naman ako. Itong yung mga babae na pinakain ako ng egg pie. Putang ina, ikot talaga ako nun eh. Sunod-sunod yung subok sa akin ako ano eh. Puta kayo, mukhang pa 100,000 views na sila. First time nila nakatikim ng 100,000 views sa isang post eh. First time nakatikim ng 100,000 views sa isang post. Ang tagal na nilang nagso-social media eh. Subok lang ng subok. Tapos pagka may sumabog na isang piraso, deconstruct mo ngayon yung paano sumabog yun. Tapos ngayon, yun ngayon yung ulit-ulitin mo, yung formula na nagawa mo, ulit-ulitin mo ngayon yung kung paano sumikat social media. Ganon, brother. Kuha mo? Opo, sir. Kasi, ang ko, sir, is small business na naman po is yung nagagawa po kasi ako ng mga gitara, sir. At the same time, nagbabuy and sell. So, nagsimula din kasi ako, sir, sa 500 pesos dati. Sinubukan ko po yun. Then, hindi ko na-expect yung 500 pesos yun na pinambili ko ng isang place, parang siyang PlayStation na all. Na bili ko ng 500 pesos, tapos may nakipag-swap sa akin ng gitara. At the same time, yung gitara na yun ay pumapalo ng 4-5. Siyempre, yung 500 na nailabas ko, tububo ko ng 4-5, sabi nila 4-5 o 4K. Then, binenta ko yun, tapos swap, benta, hanggang yung 500 pesos. Brother, yung ginagawa mo, interesting enough eh. Dapat yan, dinodocument mo sa social media eh. Totoo kami yung sarili mo ng camera. Ito, ngayon, bumili ko ng 500 pesos na gitara. Ayusin ko to, tapos bebenta ko 4-5. Bilhin nyo to Pakita ko sa inyo kung paano ayusin. Ganun, brother. Make it interesting enough para sa viewers mo. O ba yun? Opo, yan. Balito po yung mga nabuy and sell ko sa 500 pesos ng mga gitara. Pwede ka nga bumira ng sarili mong Project 1M eh. 500 meron ako rito. Tapos, ipa-Project 1M ko to. Bali, paubuti natin na 1 milyong piso. Tingnan natin kung paano natin bibirahan. Basta 500 pesos meron ako dito. Pinalit ko sa gitara. Inayos ko yung gitara. 4-5 ko na benta. May tubo na ako ngayon. Ngayon, panoorin nyo ngayon paano ako umabot na 1 milyon. Ayun, yun na mismo. Brother, excited ang mga tao sa ganyan. Gustong-gusto ng mga tao niya. Nakita mo yung intro ng Project 1M? Viral ako nun. Nag-intro yung Project 1M eh, diba? Ngayon, tinan mo, abangan mo, magba-viral na naman. Babalik kami sa kalsada eh. Maganda na kalakaran ng Project 1M eh, pero babalik uli kami sa kalsada. Kasi, ngayon eh? Ano tawag dito? Mukhang magkaka-recession nga eh. Ang kunat ng merkado, sobra. Ang ganda na ng kalakaran namin, nasunog pa yung DOMSA, tapos nagtaas pa yung presyo ng gasolina, di nga, nakakandaletse-letse nga yung Project 1M. Babalik kami ngayon sa kalsada. Abangan nyo na lang. Sigurado, puputok na naman yung Project 1M dahil dyan. Balik uli sa kalsada. Papakita ko sa mga tao yan, di pwedeng hindi makita ng mga tao yan. Kasi, syempre, kung sakali mang malugi yung Project 1M, kailangan makita nila kung paano nalugi. Kung saan tanga, kung saan bobo, kung saan gumana, kung saan hindi gumagana, at makita ng mga tao yan. Hindi pwedeng itatago mo sa mga tao yan. Yun ang suggestion ko, ipakita mo lahat, pati mga katangahan, pati mga kabobohan mo, pakita mo sa mga tao. Interesting yan, brother. Sobrang interesting yan. Sobrang interesting yan. Gano'n gagawin mo? Ang kailangan mo, pasakayin mo yung mga tao doon sa journey mo mismo. Yun ang bira. Papasakayin mo yung mga tao doon sa journey mo para masabayan ka rin nila at the same time. Kung hindi ka man masabayan, tangina, it is a hell of a fucking entertainment that you got there, sir. Ang kailangan lang dyan, tututukan mo sarili mo ng camera tapos gagalingan mo sa mga angguluhan at saka sa mga edit mo. Kuha mo yan? Opo, malaking tulong po niyo kasi
naniniwala din po kasi sa yung mga napapanood ko po sa inyo dati, yung sa Kalakal po, yung magkano lang po yung Nakita nyo, pinakita ko sa inyo. Walang editor yun. Walang editor. Actually, meron ako nakuhang tatlong nakakatawa yun. Meron ako nakuhang tatlong editor nun. Utangin na. Sige, saan lang tayo ron? Mag-asawa tayo, ha? Oh, may cameraman, tapos may editor pa. Sige, ayos, saan lang tayo ron? Putang ina mo, pagdating doon, nakita nila yung lugar. Nagdalawang isip eh. Sabi ko, sige, okay lang, naintindihan ko kayo. Sige, okay lang, ako na lang tututok ng camera sa mukha ko. Ganun ngayon yung nangyari sa piso project sa Tondo. Yun yung nangyari nun. Meron akong mga editors nun, may mga cameraman din at the same time. Kaso nagbago yung isip nila nung nakita na yung lugar eh. Sabi ko, ay putang nun. Naglolo ko na naman yung Zoom meeting natin. Nagbago yung nagbago yung ihip ng hangin nung nakita nila yung lugar eh. Takina, delikado ka naman eh. Delikado yung lugar na yun eh, kasi may snatcher, ganun, tapos may nagnanakaw, ganun. Anyways, nasira na naman yung Zoom meeting natin. Ayan, okay, okay. Okay. Yun ang sagot ko ron, brother. Kuha mo yan? po sir, ang laking tulong din po yun. Ayan, ganun mo birahan. Ganun mo birahan. Tapos, matuto ka rin ng editing. Ano naman yan eh. Yung editing na yan, napapag-aralan naman sa internet yan eh. Makikita mo yan sa YouTube. Tangina, dati nga, di ako marunong mag-edit eh. Pero tingnan mo yung manlalakbay, ako bumira ng edit nun. Ang gaganda na ng labas. Dati hindi ako marunong yung edit na yan eh. Puta, pambata lang yan eh. Ilang taon na ba ako? Puta, pa 40 na ako eh. Pambata lang yung edit na yan eh. Tingnan mo, natutunan ko rin. Nung natuto ko, puta, ang ganda ngayon ng kinalabasan ng edit ng manlalakbay. Ako bumibira ng edit nun eh. Kasi dati, pinag-usapan namin ni Garawi, siya bibira ng edit. Kaso tangina, kakaproblema yung transfer eh. Kasi yung mga lugar na pinupuntahan ko, puta, walang internet. Minsan inaabot ng 1-2 araw bago ma-transfer kay Garawi yung mga yung mga video. Sabi ko, ako lang bibira, puta, ang tagal mag-transfer ng file sa kanya eh. Transfer ako mula sa kanya, tapos ida-download niya pa yon. Tapos pagka-download, babalik ulit sa akin. So after 4 days patuloy ngayon bago ma-post. Matuto ka ng edit, brother. Pag malupit ka mag-edit, puta, matindi yan. Ang ganda niyang project mo, brother. Birahin mo ng gusto yan. Ang ganda niyan. Kuha mo yan? Oo nga po eh. Di ko na-expected na talagang legit 500 pesos lang ang linabas ko. Tapos, nakapagbayad sila at nag-ayos na rin ako ng gitara. Ito papansin ko, ito tip ko sa'yo. Ito pansin ko rin at the same time. Yung mga ginastos mo, i-breakdown mo. Yung mga ginastos mo, breakdown mo. Sabihin, popost mo yun. Lahat ng mga gastos mo hanggang sa kapiso-pisuhan. Nagbayad ka ilaw, tubig, ganun. Gamit mo yung pera na yun. Ilagay mo yun dun. Upload mo. Maganda yan, brother. Ano ba to? Ba't lagi na nawawala? Brad, mo nga, refresh mo nga internet natin. Tatarantado eh. Tangin ng internet to. Hindi ko alam kung yung internet ba may diferensya o yung Zoom meeting mismo. Lagi wala. Okay, so... Okay. Reconnect mo ulit, boss. Okay na, ayos na. Connected na. A good place to put 500k now. Lagay mo lang sa bangko. Pag hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo sa pera, lagay mo lang sa bangko. Pagka diretso yung mga, meron kang pera, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, lagay mo lang sa bangko, patahimikin mo dun. Pag pinakialaman mo yan ang pinakamabilis na paraan para maubos mo yung pera na yan. Okay, I'm back. Okay, nakabalik na ako. Naglolo ko yung Zoom meeting. Hindi ko alam kung yung Zoom meeting o yung internet yung naglolo ko. So, pina-refresh ko na pare-parehas. Anyways, JD Bulacan, go. Bali yung pangalawang tanong. Ay, meron pa pala. Sige, ikaw, tuloy. So yun, tao lang naman din tayo. Minsan kasi po nakaramdam po tayo minsan ng yung sa pace na sa akin question po natin yung sarili natin kapag may mga bagay na hindi umaayon. So minsan nakakapanghina rin. Of course, nagdadasal naman tayo sa Panginoon. Pero hindi naman siya yung kikilos physically para sa atin kasi gabay siya. So tayo pa rin naman talagang gagawa. So Pag minalas ka pa, kakalaban mo pa pamilya mo eh. Nakaka-bad trip yung ganun. Tangina, mag-isa ka na nga. Init na yung grupo. Madali ngayon na maghatak na. Meron kang grupong kinabibilangan.
Yun yung dahilan kung bakit bumuo ako ng Project 1M. Para hindi ganun kahirap, para makapagpainit ka. Kasi maraming tao rito talagang mainit talaga. Minsan, mainit yung ulo. Ganun. Oo. Minsan mo paggawa ng resulta. Bawal babagal-bagal. Kailangan mabilis ka. Pangalawa, ito yung pangalawa. Kapag wala itong pangalawa, walang kwenta yung una. Mabilis ka nga kumilos. Resolbado nga lahat ng problema mo. Pero lahat ng nakapaligid sa'yo, sinasaksak sa'yo yung problema, pumapayag ka naman. Huwag ka papayag na kinukuha mo problema ng ibang tao. Yung problema ng ibang tao, pabayaan mo sa kanila yan. Yung mga nakapaligid sa inyo, nanay nyo, ganun, tatay nyo, sasaksak sa inyo ang problema. Kapatid mo, mas magaling pang gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera. Pagka ganyan mga nakapaligid sa'yo, hindi ka na mauubusan ng problema. Pag ganyan yung mga nakapaligid sa inyo, di ka na mauubusan ng problema. Para hindi ka lagi na lang nagkakaproblema, o pakialaman yung problema ng ibang tao, hamo sila. Yan ang sikreto. Pag may ibang tao, sasaksak sa yung problema nila, pass. Problema mo yan. Bala ka sa buhay mo. Simple. Maliban na lang, alagwado ka na at okay ka na, pero may problema ka pa, may pinipilit ka resolve, tapos pinipilit mo ayusin yung problema ng ibang tao. Tangina, mabobombahan ka talaga niya, kalawat kanan. Ang hirap magkaroon ng peace of mind kapag katadtad ka ng problema galing sa mga taong gawa ng problema at saksak ng problema sa'yo. Eto, peace of mind. Mapakita ko sa'yo, So, dito, nagka-problema ka. Naresolba mo. Dito sa kabila, nagka-problema ka ulit dito. Itong parte na to. So, itong parte na to, nagka-problema ka, naresolba mo. Itong parte na to, nagka-problema ka, naresolba mo. Itong pagitan, yan yung peace of mind. Yan yung peace of mind. May mga ibang tao, resolbado lahat ng problema nila. Pero itong pagitan na to, wala. Kasi pinapaproblema sa kanila ng nanay nila, yung kapatid nila. Pinapaproblema sa kanila ng kuya nila, yung anak ng kuya nila, na pamangkin nila, para panggatas daw, pang diaper daw. Putang inang yan, magaling ka pang gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera, bala ka sa buhay mo. Problema mo kung ano papagatas mo dyan, ikaw gumawa niyan Ano yun, pag nagpapasarap, kayo lang. Pag panahon na ng responsibilidad at obligasyon, dadamay nyo na ako. Pero pag nagpapasarap, kayo lang. Pag nakakatutang kayo lang. Diba? Pag nilalabasan kayo lang nasasarapan. Tapos paglabas ngayon ng obligasyon ninyo, yung bata ngayon, lumitaw ngayon sa mundo, sa akin yung sasaksak, ulul, putang ina nyo, fuck you, putang ina nyo. Pas ako dyan, kayo gumawa niya mga putang inang yan, hindi ko naman sinabing gumawa kayo ng bata, fuck you kayo. Pass. Kayo lang nagsigawa ng mga batang yan. Problema nyo ngayon kung paano nyo papakainin yan. Kayo magutom, hindi ako. Kayo dapat ang walang pambayad ng ilaw at tubig, hindi ako. Pas ako sa ganyan, pas. Nagsigawa kayo ng mga bata, responsibilidad nyo yan. Puta. Dadamay nyo pa ako dyan. Hindi, kasi ikaw yung walang responsibilidad. Kaya nga ako walang responsibilidad kasi hindi ako gumawa ng responsibilidad Kayo yung gumawa ng responsibilidad, mga puta kayo mag-handle nyan. Puking ina nyo. Simple. Nakita mo kung gaano kasimple buhay? Sobrang simple ng buhay. Sobrang simple ng buhay. Lahat ng problema mo, resolbahin mo, huwag mong pakialaman yung problema ng ibang tao. Simple. Ngayon, natanong mo, bakit ikaw, Chess, pinakikialaman mo yung problema ng ibang tao? Kasi okay ako sa sarili ko. Meron akong sobra-sobra para sa sarili ko. Yung sobra ko ngayon, yun ngayon, tinutulong ko sa kapwa-tao. Pag may sobra ka, hindi mo kailangan magutom para makakain ng iba. Pag may sobra ka, bigay mo dun. May ulam ka, sobra, bigay mo sa kapatid mo. Huwag ka madamot, masama yan. Masama nagdadamot. Pero masama din naman na kapag yung mga kasama mo sa buhay tumatakas sa responsibilidad, pinababayaan mong makatakas. Tangina, wag nyo silang patatakasin sa responsibilidad nila. Responsibilidad nila, nagsigawa sila ng mga bata Diba? Responsibilidad nila yan. Sila yung nagpasarap, pinutok nyo sa loob, putang ina nyo, problema nyo yan ngayon. Problema nyo yan. Hindi ko sasaluhin yan. Paminsan-minsan, sige, nakulong ka, lalabas kita ng kulungan. Na-hospital ka, sige, tutulungan kita para maggumaling yung karamdaman mo. Pero hindi yung pang-ilaw, tubig, renta, pagkain, putang ina nyo, lahat ng pang-araw-araw sa akin yun inaasa. Puking ina nyo. Kayo nagsigawa ng bata, kayo ngayon ang mga problema dyan. Sino ba kasi nagsabing magkatutang kayo? Diba? Sino ba kasi nagsabing mag-anak kayo? Sino ba nagsabing mag-asawa ka? Yung iba nga, hindi na umaabot sa pag-aasawa Jowa-jowa lang, tapos bubuntisin yung jowa, tapos mamang problema na ngayon, bahala na kung anong mangyari sa kanila. Iaasa nila sa kung kani-kanino. Yan ang mapapansin mo sa mga tao
Puta, wag niyo patatakasin ng mga tao sa responsibilidad na ginagawa nila. Bakit? Kasi pag ang tao, pinatakas mo sa responsibilidad, gagawa ng bagong responsibilidad yan, isasaksak uli sa'yo. Yan nga yung peace of mind. Matuto kayo galing sa akin. Pag ang tao tumatakas sa responsibilidad, wag mong patatakasin. Wag mong kukunin yung responsibilidad ng ibang tao. Gagawa ng bagong responsibilidad yan, papasa uli sa'yo. Ganyan ang mga tao eh. Hindi nyo ba napapansin? Puta, yung mga nanay nyo na hindi naman senior citizen, puta, hingi ng pera. Saan napupunta pera? Sabi, pagkain pang araw-araw. Ayun ang tawag nila ron eh, pang araw-araw. Eh alam mo naman pala pang araw-araw yan, bakit hindi araw-araw magtrabaho ka? Yan mapapansin mo eh. Pag yung mga taong hindi nagsisipagtrabaho araw-araw, yan yung namomroblema sa pang-araw-araw nila. Eh, ang dali-dali lang naman, puta, ang dali-daling resolbahin ng putang inang problema nyo sa pang-araw-araw. Paano pinoproblema yung problema sa pang-araw-araw? Araw-araw may bayarin ka, araw-araw di magtrabaho ka, puta. Araw-araw magtrabaho ka. Ganyan kasimple. Araw-araw magtrabaho ka. Araw-araw ka may bayarin, araw-araw ka magtrabaho. Tigilan mo yung araw-araw na panghihingi mo ng pera sa anak mo. Tigilan mo. Tingnan mo, wala nga yung problema kung lahat tayo kinakargo lang natin sarili nating bigat. Kung lahat tayo kinakargo natin yung sarili nating bigat, wala sanang nabibigatan ng higit kaysa nararapat. Diba? Sana lahat tayo nakakatikim ng kahit kaprasong peace of mind. Sana lahat tayo kahit kapraso nakakatikim ng kapirasong peace of mind. Bakit may mga taong walang peace of mind? Kasi nga, yung problema ng iba, sinasaksak sa kanila, sila naman payag naman sa kanila, saksak sa kanila. Ang tawag, breadwinner. 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 Tangina, winner ka talaga. Winner. Stupid shit. Naman, di talaga fan ng breadwinner na yan. Maintindihan pa kita kung senior na magulang mo, baldado na, ganun. Pero tangina 20 anyos ka pa lang, ang nanay mo, 40 anyos pa lang, tanginang yan. Puta, sa'yo na umaasa, ayaw magtrabaho, lahat ng pera mo gusto hinihingi nila, lol, breadwinner. Hindi, konsentidor ka ng mga tamad. Yun ang totoo. Konsentidor ka ng mga tamad. Kuya mo, tangina, ilang taon pa lang naman ang kuya mo, ayaw magtrabaho, yung anak niya sa'yo inaasa, putang inang yung breadwinner. 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 Anyways, follow-up question, JD. Ay, John pala to. John, go. Bali, ito alas na po ito, sir, yung itatanong ko po. About Yes. sa pag-ayos ko din ng gitara. Kuha mo yung peace of mind. Po, nakuha ko yung Good. sir, dalin-dali. Good. Bali, ngayon si sir, ang feeling ko kasi minsan, since dito sa industry namin na pag-ayos ng gitara, may mga time na parang na-down ako minsan kasi sa mga nakikita ko sa social media, tapos sa mga kliyente, sa mga ganon. So parang feeling ko parang hindi enough yung ginagawa ko. Minsan parang napanghihinaan ako ng loob na tutuloy ko pa ba yung nasimulan ko. May mga time naman na feeling ko, sige, kaya naman. Minsan nakakita ko na ganito, ganyan. Parang napanghihinaan ako ng loob Pero may mga time talaga na gusto ko pang ituloy yung sinimulan ko. Na gusto ko rin kasi mabago din yung, hindi sa gusto ko mabago at may matulungan din naman ako sa industriya ng music na hindi usapin pera. Walang value Kumbaga gusto ko makatulong sa pag-ayos ng gitara, sa mga matuto mag-music. So hindi ako naniningil. Gusto ko lang may share ko lang kung ano yung... Hindi, brother, kailangan mo maningil. Hindi pwedeng ganun na, puro na lang pamigay. Kailangan mo maningil, brother. Bakit? Hanap buhay yan. Diba? Pwede namang sa social media na lang pamigay mo libreng information Libreng information sa social media, pero pag nakipagkita sa'yo, hanap buhay yan, brother. Ano pa naman, puta, tutulong ka sa iba, wala ka pang pera. Paano ka makakakain niya kapag ganyan? Diba? Brother, yung hanap buhay, hindi yan charity. Ang hanap buhay, hindi yan hanap patay. Tanginang yan. Yan, tinan mo, namatay na naman tuloy yung Zoom. Lagi na lang. Tangina, constant talaga no? Sinimulan ko to, walang naniniwala. Ayan. Yan, ulitin natin. Yung hanap buhay yan. Hanap buhay.
Hindi charity. Magkaiba yung charity at saka hanap buhay. Kung gusto mo mag-charity, ayan, sa internet, pamigay mo lahat ng taba ng utak mo, libre lang. Tapos dun ka na rin makaka-hook ng mga transaksyon. Pero hindi pa pwede, puta, pupunta sa'yo, aayusin mo, tas wala lang. Ano nangyayari niyan? Taka na, nagkakandili ka ng mga parasite ng mga taong hindi nagbabayad. Yo, nagkakandili ka ng mga parasite na tao, makukuha mo niya puro parasite na tao. Ano ka, ako? Ang inang yan. Alam mo, pagka ganyan ka, kakantahan na lang talaga kita. Kung ganyan ka, kakantahan na lang kita. Sinimulan ko to, walang naniniwala, kaya tinigil ko. Tangkinang yan. Follow-up question, go. So, yun sir, yung mga kaibigan ko or mga naging ka-music ano ko, since nagpapagawa sila, minsan nahiyaan din ako mag-tropa. Tapos, ito pa yung ano, yung sinasabi ko minsan, sige, kayo na bahala kung anong ano, yun, ibigay naman. Pero mas, mayroon din naman ako yung mga kliyente din na talagang minsan hindi ko talaga kilala, yun, pag-payment naman. Pero madalas yung mga kaibigan mo nakaikot sa'yo, yun talaga kadalasan ng meet pag hindi mo pinagbigyan, minsan iba yung mga nasasabi, minsan naririnig mo sa iba na ganito, ganyan. Kaya minsan parang, minsan question ko, di ba, negosyo nga eh. Tapos minsan pagka hindi ko nang pinagbigyan, naririnig mo sa iba na ganito, ganyan. Hindi, matuto ka kasi magpaliwanag. Ang problema kasi doon, ba't di mo napaliwanag ng maayos? Punta ako doon, ang mahal ng singil. Brother, kasi hanap buhay ko to eh. Ito yung ito yung means of trade ko eh, para makakain ako, kailangan ako maghanap buhay eh. Sana maintindihan mo, ito talaga yung charge dyan. Kasi hanap ka sa iba, mas mura ako kaysa sa iba. Mapapaayos mo yan, pero mahal. Sa akin, mura. Ito yung presyo ko. Sana wag ka namang manghinayang na magbayad sa akin kasi kaya ko namang gawin talaga yan eh. Simple. Palit lang tayo ng kalagayan, brother. Ikaw musikero ka. Pagka ba kinuha kita, tapos hindi kita binayaran, matutuwa ka? Diba? Ganun lang yun eh. Exchange of value lang yan. Parehas lang tayong makikinabang sa isa't isa. Dahil magtropa tayo, bibigyan kita discount. Pero sana wag mo namang hingi ng libre. Kasi hanap buhay ko to. Wala naman ako ibang hanap buhay. Ito lang talaga pinagkakakitaan ko eh. Sana nga kung makakapag-tip ka, sana mas maligaya pa eh. Ayun, ganun. Nasa usapan yan, brother. Yun kasi yung hirap kapag ka nasanay na sila sa puro libre. Anong nangyari? Nakaka-attract ka ng puro buraot. Yun ang mahirap pag nasanay sa libre. Nakaka-attract ka, puro buraot. Ano, tama. Buraot bang matatawag yung ganyan? Oo, buraot. Tangina, gusto puro libre. Alam mo, ito Pilipinas, matuto kayo sa akin, huwag kayong buraot. Pag alam nyong hanap buhay ng tropa nyo yan, huwag nyong hinihingi ng libre. Mana pa, pag ikaw yung maraming pera, dapat nga mag-tip ka pa eh. Bakit? Tropa mo yan eh. Di ba? Tanginang tropa nyo, binuburaot nyo. Sino binabayaran nyo ng mahal? Yung hindi nyo tropa? Tanginanan nyo naman. Napakapangit ng sistema nyo, Pilipinas. Napakapangit ng sistema nyo. Pag magbabayad ka sa Jollibee, hindi ka nangihinging discount. Pag magbabayad ka sa tropa mong nagtitinda ng pagkain, binabarat mo pa. Utang ina ka naman, brad. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong buraot. Masama yan. Masama yan. Ulitin ko, masama yung buraot. Tangina, nagiging kultura na yan sa Pilipinas eh. Pagka tropa mo, hingi ka discount. Tangina mo kasi simula pa lang ng hanap buhay. Di naman mayaman yung tropa mo eh. Kung mayaman yung tropa mo, ayos lang, hingi ka discount. Malaki na negosyo eh. Diba? Malaki. Kahit nga humingi ka pa sponsorship, pag malaki na negosyo, pwede naman eh. Pero nagsisimula pa lang yung tropa mo, imbis suportahan mo, tangina, maniwala ka, kapag yung tropa mo tumigil sa paghahanap buhay, puta, kasalanan nyo yan. Sinimulan ko to, walang naniniwala, kaya tinigil ko. Tinigil tuloy. Tumigil tuloy yung tropa mo. Tangina, binuraot mo ba naman eh? Tanginang yan. Anyways, follow up. Go. Okay na po yung sagot. So, bali, marami akong babaguhin ngayon sa sistema na, lalo na po yung pinayo nyo po sa akin. So, babaguhin ko na simula bukas sa mga magpapagawa, magpapaayos. Marami akong pagbabago na gagawin. Simula bukas. Kasi, minsan nagagamit talaga yung bilang kaibigan o tropa daw eh. Alam mo, ganito. Yung tropa card na yan, supposed to be, ginagamit yan doon sa kung sino mas maraming pera, siya dapat yung mas nagbibigay. Bawa, mayaman ka na,
okay lang. May mga masisingit ka na mga ganyang trabaho para sa mga tropa mong walang-wala talaga. Sige, okay lang. Pero ikaw yung walang-wala, sila yung may pera, puta, ayaw magbayad sa'yo. Tanginang yan. Ang pangit ang puta. Ang pangit ng mga tropa mo, puro buraot, no? Ang pangit. Tanginang yan. Dito sa Project 1M, bawal buraot. Ha? Sinasabi ko sa inyo, tangina, kukutongan ko kayo pag nabalita ko na mumuraot kayo. Tanginang yan. Bawal ang buraot dito. Puking ina nyo, matuto kayo magbayad. Walang umalagwang buraot. Paalala ko lang sa inyo. Wala kayong kilalang kahit na isang mayaman na buraot. Wala. Walang umalagwang buraot. Dapat galante ka. Matuto ka maggalante sa mga taong pinakikinabangan nyo. Alam mo, may mali talaga sa spending habits ng mga Pilipino. Kaya tangina nyo, lagi tayong mahirap eh. Kaya lagi tayong mahirap eh. Ito, pakita ko sa inyo kung saan nagkakaproblema, ha? Pagka yung mga... Putang ina mo, yan na, binabato na tayo sa bubong. Hindi, mangga yun. Mangga. Ito, pansinin ninyo. Tama, pansin nyo, ha? Kapag yung mga tropa ninyo o mga kamag-anak nyong walang pakinabang, tangina, kumakalibre kayo, akala nyo, tangina, unlimited ang pera. No. Nanay nyo, tatay nyo, diba? Binuburaot kayo, payag naman kayo. Diba? Kapatid nyo, binuburaot kayo, payag kayo. Makapanlibre nyo, kala kayo, unlimited yung pera. Pero ito, bad trip, takinang yan. Ito, bad trip. Yung mga pinakikinabangan nyo, binabarat nyo. Matuto kayo. Dapat yung pinakikinabangan nyo, diyan ka dapat bumomba ng pera. Bakit? Lalo mo mapapakinabangan yan eh. Diba? Lalo mo mapapakinabangan yung mga tropa mo at saka yung mga nakadikit sa'yo na pinakikinabangan mong mga tao, lalo mo silang mapapakinabangan kapag galante ka sa kanila. Pero pagka galante ka sa mga taong walang pakinabang sa'yo, tapos binabarat mo yung mga taong pinakikinabangan mo, tangina mo, ang ending niyan, maniwala ka, mauubusan ka lagi ng pera. Bakit? Zero ROI ka eh. Kung makagastos ka sa anak mo, tangina, wagas. Gastos ka sa magulang mo, wagas. Pero samantalang yung mga kliyente, binabarat mo. Yung mga supplier mo, binabarat mo. Yung mga nakapaligid sa yung pinakikinabangan mo, binabarat mo. Tapos makagastos ka sa pamilya mo, wagas. Zero ROI yan eh. Zero ROI. Sabi mo, hindi pala dapat gumastos sa pamilya. Wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi ko, dapat, kung galante ka sa pamilya mo, dapat mas galante ka sa mga taong pinakikinabangan mo. Matuto kayo, Pilipinas. Kaya hindi umusad-usad ang buhay ng Pilipinas eh. Bakit? Putang ina, binabarat nyo yung mga pinakikinabangan ninyo, tapos yung mga hindi nyo naman pinakikinabangan, tang ina, ginagalantihan nyo ng gusto. Nakakapagtaka. Kung makagastos ka para sa mga tropa mong nagiinuman lang naman kayong, wala namang pakinabang sa mga tropa mo na yan, puro mga kainuman lang yan, minsan 3,000, 4,000, mambababae pa kayo magkakasama, nagkakabarat pa kayo magkakasama. Tang inang yan. Samantalang yung mga suppliers mo, yung mga kliyente mo, yung mga customers mo, puta, binabarat mo. Binabarat. Tataka ako sa mga Pilipino eh. Ang babarat ninyo pagdating sa mga pinakikinabangan ninyo. Ang gagalante ninyo pagdating sa mga basurang mga lintang nakadikit sa inyo. Galante kayo sa mga basurang linta. Pero barat kayo sa pinakikinabangan nyo. Yan ang napansin ko. Common denominator yan ng napakaraming mahirap na tao. Bomba silang pera. Lahat para sa anak. Para sa anak. Para sa anak. Bomba ng pera sa anak. Tangina. Zero ROI. Tapos pagdating sa dulo, sinasagot-sagot ka pa ng anak mo dahil pinalaki mo sa layaw eh. Pinalaki mo sa layaw. Zero ROI. Tangina. Alam, Pilipinas, matuto kayo. Huwag yung bobohan. Huwag yung tangahan. Dapat kung sino yung mga nakakatulong sa'yo, doon ka dapat galante. Kung sino yung wala talagang pakinabang sa'yo, putang ina, baratin mo yan. Wala akong sinabing huwag ka maglabas ng pera. Sinasabi ko, baratin mo yan. Yan dapat ang binabarat mo, yung walang pakinabang sa'yo. Maglalabas ka dyan, pa konti-konti lang. Bakit? Zero ROI yan eh. Zero ROI. Dapat galante kayo sa pinakikinabangan nyo, lalo na yung nagpapasok ng pera sa inyo. Diyan kayo dapat galante. Anyways, follow-up question, go. Okay na po, sir. Okay. Pinandaan ko po lahat, sir, yung mga sinabi niyo po. JD Bulacan, go. Po yan. Okay na po, sir. Okay. Okay na po. Okay na ko yun, brother. Yeah. Go. Okay, magandang gabi, brother. Hello. Tanong ko lang po, kailan nagiging matalino ang race? Kailan nagiging katangahan? Yolen? Yung race po.
Pa-mute muna ako nung iba. Pa-mute muna kasi may background noise eh. Jan, pa-mute muna ako. Pa-mute muna, Jan. Jan, SJDM Bulacan. Jan, pa-mute. Hoy, Hi, pa-mute. sir. Pa-mute, pa-mute. Yun, okay. Yan, sige. Okay. Okay na Ulit-ulit, brother. Hindi ko naiintindihan eh kasi na ano. Yun po. Kailan nagiging matalino ang race at kailan nagiging katangahan? Ano race? Karera? Race po, race. Take the risk, ganun. Risk, Kaya risk. po siya... Opo. Hindi, risk versus reward ratio ka dapat. Dapat, yung risk mo, mababa, kumpara sa reward, dapat malayo ang diferensya nun. Risk versus reward ratio. Yun ang sekreto nun, risk versus reward ratio. Nakuha mo yan, brother? Yes po, titimbangin. Oo. Kailangan may percentage yan. Bawa, risk versus reward ratio mo, 1:3, halimbawa. So, ibig sabihin, naglabas ka ng piso, 3 piso balik. Maganda yun. Maganda. Naglabas ka ng piso, 2 piso balik. Okay pa yun. Hindi masyadong malaki ang risk. Halimbawa, tapos naglabas ka ng piso, 1.5 ang balik. Maganda pa rin yun kung hindi masyadong mataas ang risk na malugi ka. Yun ang sikreto. Risk versus reward ratio. Pero masyadong mataas yung risk. Halimbawa, illegal ka. Tapos ang risk niyan, makulong ka. Tapos ang reward, puta, 10,000 lang naman. Tangina, ang pangit na reward nun. Tapos ang kapalit, makukulong ka ng mahabang panahon. Ang pangit nun. Hindi magandang transaction yan. Yun yung sagot ko ron. Risk versus reward ratio. Follow up, go. Sige po, next question na lang. Sige, go. Paano tinatanggap ang limitasyon nang hindi nalilimitahan ng potential ng tao? Ulit-ulit. Sorry, nagputol-putol ka. Paano po tinatanggap ang limitasyon nang hindi mo nalilimitahan ng potential mo? Ano ibig mo sabihin, brother? Baga parang yung paano mo tatanggapin na hanggang doon ka na lang na hindi naman parang paano mo mapapatunayan na nabigay mo na yung best mo? Practical, brother. Nasa practicality ang boundary niyan. Nasa practicality. Halimbawa, kausap natin si brother kanina, yung gustong kumalaban sa Jollibee. Okay, sige, gusto mong kumalaban sa Jollibee. Asan ka na ngayon? Tapos gusto mong kalabanin ang Jollibee, multi-generational yan. Kasi may mga batang Jollibee talaga, katulad ko nung bata ako. Batang Jollibee ako eh. Well, pupuntang Jollibee, gano'n, tapos kakain kami, tapos kabataan ko yung Jollibee na yun. So every time na lang na dumadaan ako sa Jollibee, naamoy ko yung kabataan ko. Nostalgic para sa akin. Ngayon, practical yan, ituloy mo lang. Pero para dyan na lang maubos ang oras mo na nakakalimot ka na sa Diyos, dyan nagkakaproblema. Tuloy mo. Pero hindi dapat dumating sa punto na namomroblema ka na tungkol sa maraming bagay ng buhay. Sound boss. Ay, mabilis lang to. Naputol uli eh. Dito na ako. Hello, I'm back. Okay, I'm back. So yan, tungkol dun sa pinag-uusapan natin, brother, nasa practicality yan. Halimbawa, katulad sa akin, alam kong hindi ako makakarating sa pagiging bilyonaryo. Alam ko yun. Pero welcome ka naman na subukan, basta hindi mo napapabayaan yung mga responsibilidad mo. Welcome kang subukan, basta hindi mo napapabayaan yung responsibilidad mo, na yan na lang ang ginawa mo, wala nang iba kundi gumawa ng pera. Tangina, hindi mo gugustuhin yung later part of your life kung kailan matanda ka na wala kang ibang ginawa kundi gumawa ng pera, tas wala kang ibang maalala sa buhay mo kundi puro paggawa na lang ng pera. Hindi mo gugustuhin yun. Tangina, sayang ang buhay mo ron. I mean, there's so many things about life na kailangan mong ma-experience more than just making money alone. Making money is good, pero supposed to be, it is just considered as a tool. Tool lang yan para makuha mo yung mga experiences. Pero ang importante, yung mga experiences na mabubuti. Yun ang importante, mga experiences. Hindi yung paggawa mo sobrang dami mong pera. Kasi pag namatay ka ng sobrang dami mong pera, pag-aagaw-agawan lang ng mga anak mo yan, ano ka? Pag-aagaw-agawan lang yan. Alam mo, matutunan nyo Pilipinas,
money is not everything. Hindi pera pinakamalaking bagay ng buhay. Importante ang pera, sobrang importante ng pera. Pero hindi yan kasing importante ng mabuting pangalan. Hindi yan kasing importante ng mga anak nyo. Hindi yan kasing importante ng mga magulang ninyo. Hindi yan kasing importante ng mga mahal mo sa buhay. Hindi yan kasing importante ng kapwa-tao mo. Money is not everything. Yeah, tumulong ka sa kapwa-tao. Mas malaki magagawa niyan. May balik pa sa'yo yan. Hindi puro anak na lang maghapon magdamag, anak na lang ng anak, anak na lang ng anak, anak na lang ng anak. Gawa ng pera, tapos lahat bomba sa anak. Gawa ng pera, lahat bomba sa anak. Hindi. Kailangan magbigay ka ng oras sa anak mo para matuto ang anak mo kung paano maging tao. It will not suffice na dahil binibigyan mo ng pera ang anak mo, akala mo sapat na yun. Hindi. Hindi. Ang nangyayari, pinapasasa mo lang sa kapritsyo yung bata. Tapos pag nabuhay ngayon yung bata, nang hiwalay na sa'yo, ang naintindihan lang niya, pagka nagkapera, uubusin sa tindahan yung pera. Eh, ganyan ang karamihan ng mga magulang eh. Ganyan ang karamihan ng mga magulang. Gagawa ng pera, nandun na lang sila maghapon sa paggawa ng pera. Wala na silang naituro sa mga anak nila. Tapos bobombahin ngayon nila ng pera yung anak nila, akala nila sapat na yun. Tangina. Nangyari, pinasasa mo lang sa kapritsyo yung anak mo. Gumawa ka ng basurang tao na ibang tao ang mamomroblema. Puta, maraming bata ngayon, tangina diretso unemployable. Ang daming bata ngayon unemployable. Mga 18, 19, 20 anyos na ang tataas ng tingin sa sarili, mga walang naituro yung mga magulang nila sa kanila bukod sa binomba lang sila ng pera. Hindi na importante kung mahirap o mayaman yung mga magulang. Hindi na importante. Basta maghapon sila nagtatrabaho ron, wala silang naituro sa mga kokote ng mga anak nila, ang naituro ngayon, hindi sinasadya, entitlement. Pagka pala gusto ko ng pera, magtatantrums lang ako, bibigay na sa akin yung gusto ko. So ngayon, may mga nakikita ka ngayon in the work environment na mga 18, 19, 20 anyos, ang tataas ng tingin sa sarili. Ang taas ng tingin sa sarili. Pag tinan mo, makikita mo, resume eh. Tangina, alam mo yung 20 anyos ka pa lang, puta, nakarami ka na. Talon-talon ng iba-ibang mga trabaho, tagda 2 buwan lang, 3 buwan lang, 4 na buwan, mahaba na 4 na buwan, hindi umaabot ng 6 na buwan. Talon-talon lang sila. Talon-talon, iba-ibang trabaho. Tangina, grabe ang lala. Pag nakita nyo resume, kasi sa akin nag-a-apply mga tao eh. Nakikita ko resume ng mga bata eh. 20 anyos nag-a-apply sa akin, nakikita mo, grabe oh, mahigit 10 yung experience. Akala nila nakabango sa kanila yun, tagda 2 buwan, 3 buwan lang. Mahigit 10 experience. May mga iba, 20 anyos pa lang, pero 3 pages yung resume. Akala nila nakabango dahil ang kapal ng resume nila. Yun ang akala mo, nakabango yun, akala mo. Akala mo. Pero 2 buwan, 3 buwan, dito merong pinakamahaba na 5 buwan. Hindi man lang umabot ng 6. Talon-talon lang, palipat-lipat lang ng trabaho. Alam mo na, pag tinanggap mo yun, sakit lang ulo mo dyan eh. Bakit? Binunga yan ng mga magulang na hindi nakapagturo sa mga anak nila. Nakapag-produce sila ng mga basura na unemployable types of individual. Unemployable. Pag hinire mo sa trabaho yan, tangina magkakandaleche-leche negosyo mo. Pag nag-hire ka ng ganyan, talon-talon ng kumpanya, tangina, di mo naman alam kung anong katarantaduhan ng ginawa niyan doon, ba't natanggal yan doon eh. Malapa, awul ng awul, kaliwat kanan. Awul ng awul. Tapos ang taas pa ng tingin niya sa sarili niya. Ito pa, mas worse. Ito talaga malala. Puta, 2 araw lang. 2 araw. 1 araw. Nag-apply sa'yo, mga 2-3 araw lang. Trainee pa lang. Trainee. Halos wala pa nagagawa. Tinuturuan pa lang. May tigas pa ng mukhang manghingi na sweldo ang putang ina. Hindi mo nga pa lang mautusan dahil di pa niya alam ang gagawin eh. Tinuturuan mo pa lang. Tapos after 3 days, magre-resign. Antindi, tangina, antindi talaga. Antindi ng work environment ngayon, lalo sa mga Gen Z. Tangina, antindi, ang tataas ng tingin ng sa sarili ng mga bata ngayon, grabe. Pag nakita mo resume, kung may resume. Anyways, ayun ang masasabi ko ron. Follow-up question, go. Ano masasabi mo doon, brother, doon sa ano? Kasi meron akong mga nakikita na nakakausap ko na ang ginagawa nilang diskarte, parang 2 years na pinaka-minimum nila sa isang kumpanya para kumukuha ng experience. Tapos mag-a-apply sila ng panibagong company para mas mataas na posisyon tsaka mas mataas na sahod. Okay lang kaya yun?
Okay yun. Okay yun. Wala naman ako nakikitang problema ron eh. Kasi tumagal na ng taon yun eh. Yeah, so kahit, alam mo yun, kahit na mag-resign pa sa'yo yan, tumagal na yan ng taon sa'yo. Ibig sabihin niya, kapag ka tumagal ng taon sa'yo, tapos nag-resign, baka wala kasing growth dun sa loob ng negosyo mo. Diba? Baka walang growth. Siyempre, ang tao, naghahangad, diba? Maintindihan mo naman yun. Yun ang konsepto. Okay lang yun, tumagal na 2 taon sa'yo, tapos lilipat sa iba. Ayos lang yun. Kasi basta as long as maganda yung paghihiwalay. Yun ang punto ron eh. As long as maganda yung paghihiwalay. Kasi pag pangit yung paghihiwalay, dyan nagkakaproblema eh. Hindi mo mapapakinabangan yung experience mo pagka pangit ang hiwalay. Nag-awol ka, tanga ka, tangina. O edi pag-awol mo ngayon, syempre, ano ngayon ang mangyayari? Yung dating employer mo, tatawagan. Tapos pag tinawagan yung dating employer mo, tinanong kung kamusta yung trabaho mo ron, ang sagot nag-awol. Oh, putang ina. Dahil hindi mo ngayon mapakinabangan yung dating employment mo. Sayang. Yun ang masasabi ko ron. Follow up, go. Last question na, brother. Paano tanggalin sa pakiramdam o hindi maramdaman yung konsepto ng inggit? Hindi, yung konsepto ng inggit, okay lang yan. Basta ginagamit mo sa tama. Kasi tinan mo, dalawa yan eh, 'di ba? Merong katulad ko na hindi ako naiinggit kahit kanino eh. Minsan lang kapag mas masarap yung pagkain nung nasa kabilang lamesa kasi mas masarap yung order niya. Pag kinakain mo yung order ka na, kinakain mo na ngayon, tapos nakita mo yung order ng kabila, tangina mo kung mas masarap yung kaysa rito sa kinakain ko. Yan, may ganun sa akin minsan eh. Minsan may ganun sa akin eh. Umorder na ako, tapos ang pangit ng lasa nung in-order ko. Tapos yung sa kabila, uy, tangina mo, umaapoy-apoy pa. Tangina, ba't in-order ko? Sana yun na lang pala in-order ko. May ganun ako eh, minsan eh. May ganun ako eh. Pero yung tukol sa, diretso, dalawang klase yan eh. Ako kasi personal, wala na akong oras mainggit kahit kanino eh. Kasi meron akong direksyon. Yung direksyon na pupuntahan ko, kontento ako ron, maligaya ako ron. Kaya wala akong oras tingin-tingin sa direksyon ng ibang tao. Tapos parang, uy, mas magaling siya kaysa, mas madami nakuha niya resulta kaysa akin. Wala akong oras sa ganun eh. Wala akong oras sa ganun. Pero may dalawang klase kasi ng inggit. Isang inggit na gusto mo siyang pabagsakin, naiinggit ka sa kanya, gusto mo siyang pabagsakin, hahatakin mo pababa. Meron namang isang inggit na gusto mo i-supersede yung bagay na nagagawa niya. Mas okay na yun. Gusto mo i-supersede yung bagay na nagagawa niya, na ginagalunan mo ng husto para malampasan mo kung ano man yung achievement ng kabila. Yun, okay pa yun. Pero may mga inggit kasi gusto mong hatakin pababa yung kapwa-tao mo eh. Meron mga ganong klase ng inggit eh. Pero yung mga ganong klase ng inggit, tangina, basurang klase ng inggit yun, walang pakinabang yun eh. Kahit mismo sa'yo na gusto mong maghatak pababa, walang pakinabang yun sa'yo eh. Yung gusto mo siyang i-supersede, gusto mong galingan ng gusto para maging mas magaling ka kaysa sa kanya, yun, pwede pa yun. Ang tawag doon, competitiveness. Okay pa yun, competitiveness. Pero yung inggit na hahatakin mo pababa kapwa-tao, walang pakinabang eh. Alam mo, diretso, sa akin, ang pinaka-effective sa akin, yung wala na akong oras para tingnan pa yung achievement ng ibang tao. Yun, effective sa akin yun. Wala akong oras tignan yung achievement ng ibang tao, basta tuloy-tuloy lang ako sa bagay na ginagawa ko, na okay, sige, aware ako dun sa nangyayari sa ibang tao. Aware ako sa direksyon nila, aware ako sa nangyayari sa ibang tao, pero wala na akong oras para mainggit sa kanila dahil busy ako rito sa ginagawa ko eh. Tinan mo, tulad din sa Project Quantum, sa community, wala akong oras tignan yung sino yung may sports car dyan, wala akong oras tignan sino yung may mansion dyan, sino yung may masasarap na experience dyan, 5-star restaurant, 5-star hotel, wala akong oras sa ganyan eh. Wala akong oras tignan pa yung kung ano yung na-experience ng ibang tao o na-achieve ng ibang tao. Yung strategy ng ibang tao, yun okay yun. Baka yan, tignan ko, baka sakaling mai-incorporate ko dito, yan pwede. Pero yung parang titignan sila, tapos maiinggit pa sa kanila, wala akong oras dyan, brother. Straight, wala talaga akong oras dyan. Yun ang gumagana sa akin. Yung mabilis akong kumilos, mabilis akong mag-execute, tapos yung execution ko, okay naman, wala namang problema. Pag may differential execution ko, titignan ko yung strategy ng iba, baka yung iba gumagana, yung sa akin hindi. Yeah, ganun ako tumingin. Pero yung parang sasabihin maiinggit pa, wala akong oras sa ganun, brother. Sobrang busy ko, wala akong oras mainggit kahit kanino. Yun ang sagot ko rin. Follow-up question ko. Okay na muna, brother. Salamat po sa mga tanong. Sasagot. Sige. Alfred, go. Europe. Meron tayong Europe. Sige, go. Jay, good evening. Isang tanong ko ngayon, Jay. Tanong ko lang, bakit nahirap nagpatawan? Kahit yung mahabang panahon mo na pag nakita mo yung tao, bumabalik mo na yung galit sa puso mo. Yan lang ba, Jay? May mali sa tanong. Dapat kung para sa'yo,
mahirap magpatawad, dapat ang tanong mo, paano ba magpatawad? Hindi bakit mahirap magpatawad. Dahil pag sinagot kita kung bakit ganyan tumatakbo yung isip mo, wala namang pakinabang sa'yo yun eh. Bukod sa self-awareness. Paano kaya? Pero strategy, dapat yung hinahanap mo kung paano mabilis magpatawad. Bakit? Istorbo sa isip yan, lason yan eh. Yung konsepto ng galit na itinatanim nyo sa mga puso ninyo na hindi kayo makapagpatawad ng kapwa-tao, kaparehas yan ang konsepto ng uminom ka ng lason tas sana siya'y mamatay. Yun ang konsepto niya, kaparehas na kaparehas. Parehas na parehas yung konsepto ng uminom ka ng lason, sana siya'y mamatay. Lagi na lang nawawala yung Zoom ah. Sira ang momentum. Sira ang momentum. Nagloloko pa. Okay, sige. Magloko pa tayo ng magloko. Ulit. Okay. Bira tayo. Dali lang ha. Sira momentum natin eh. Kasi sisira din yung Zoom meeting eh. Dali lang ha. Hindi ko alam kung alin may problema eh. Kung yung internet ba o yung Zoom. Kasi yung mga ibang internet naman dito, ginagamit ako, wala akong problema. Yung Zoom meeting lang may namamatay eh. Bagal pa mag-loading. Okay. Naka, nagloko pa. Ayan, okay na. Hello, I'm back. Ayan, gaya ng pinag-uusapan natin tungkol dyan sa konsepto ng pagpapatawad na yan, diretso sa akin, personal, patawad lang ako ng patawad, pero hindi yung... Hello, hindi ako nakamute. Okay na? Naririnig ba ako? Naririnig ako? Nakamute ka po. Hindi ako nakamute. Hello, ayan. Naririnig ako? Hello? 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 Pwede. Hello, pwede. Okay na, pwede. Okay, hayas. Okay na, boss. Nag-loading lang ng bagya. Hindi ko alam kung ano yung may diferensya, kung yung Zoom ba o yung internet. Kasi itong iba ko okay naman yung live ko rito sa kabila eh. Dito lang talaga sa Zoom lagi namamatay. Okay, so as I was saying, tungkol dyan sa konsepto ng pagpapatawad, sa akin diretso, patawad lang ako ng patawad ko kani-kanino. Kahit sino pa magagawa ng kalokohan, patawad lang ng patawad. Kasi istorbo yan eh. Istorbo sa isipan yan eh. Pero hindi ang ibig sabihin ng pagpapatawad, hayaan kitang gawin ulit yung parehas sa katarantaduhan na ginawa mo sa akin dati. Siyempre magkakaroon na ako ng mga barriers. Ganon yun. Yung iba kinakat ko na mismo eh. Pinatawad ko sila pero kinat ko na sila. Kasi minsan, alam mo, kailangan mo rin tignan eh. Ano ba pakinabang nitong tao na to sa'yo? Kailangan mo check dun sa ganong angulo. Anong pakinabang ng tao na to sa'yo? Kasi yung iba, ang tinitignan, connection lang doon sa tao eh. Hindi, kapatid ko kasi. Hindi, magulang ko kasi. Hindi, kadugo ko kasi. Ano, pakinabang? Kailangan check mo rin, anong pakinabang na itong tao na to? You only get to live once. Isang beses ka lang mabubuhay. Anong pakinabang na nagdidikit-dikit ka dyan sa mga tao na yan na puro perwisyo lang ang dulot sa'yo at wala namang pakinabang sa'yo? Kailangan check mo rin, anong pakinabang? Risk versus reward ratio. Risk versus reward. Ano ang risk? Ulitin nila ulit yung pare sa katarantaduhan o bagong katarantaduhan na naman ang gagawin. Anong reward sa'yo na nakakonekta ka dyan sa tao na yan? Pag ang sagot mo, pag hindi mo mahanap kung anong pakinabang, cut mo na yung tao na yan. Kahit sino pa yan, kahit kadugo mo pa yan, cut na. Bakit? Ang sarap-sarap mabuhay ng payapa. Sobra. Napakasarap ng buhay na mabuhay ka ng payapa. Sobrang sarap ng buhay na mabuhay ka ng payapa. Nang hiwalay sa mga tao na ang gusto i-damage ka ng paulit-ulit. Ang sarap ng buhay, sobra. Sobrang sarap ng buhay. Sobrang sarap ng buhay. Ang nakakapagpapait lang sa buhay mo, yung mga tao na gusto kang i-damage na wala naman silang pakinabang sa'yo. Wala. So ngayon, hahanap ka ngayon, ito bang tao na to kapaki-pakinabang o hindi? Doon mo muna tignan. Hindi na, kadugo ko yan, hindi ka, pamilya ko yan, bla bla, etc. Hindi, tanggalin nyo muna lahat yun. Lahat ng ties dyan. Kaya kaklase nyo pa yan ng elementary. Tanggalin nyo muna lahat ng ties dyan. Anong pakinabang sa akin netong tao na to? Gusto ka i-damage eh. Diba? So ngayon, anong pakinabang? Kung wala kang mahanap na pakinabang, cut. Simple.
Gusto ko i-damage eh. Ibang pag-uusap yung nanay mo, senior citizen na, tapos humihingi sa'yo pera para mabuhay lang siya. Ibang usapan yun. Pero yung tao na hingi ng hingi, hindi naman senior, tapos galit pa kapag hindi nabigyan, tapos hindi mo naman obligasyon yung tao na yan, bawa, tatay mo, 40 anyos, 50 anyos pa lang, sabongero, tapos nanghihingi sa'yo ng pera, alam mo, isasabong niya lang, tapos namumuwersa na. Iba yung nanghihingi lang ng ordinaryo panghihingi, diba? Versus yung namumuwersa na nanunumbat na tungkol sa utang na loob. Ay, tutang ina mo. Sa akin, sorry, cut. Sorry, pasensya ka na, cut. Ito pera, bahala ka. 2,000 kada buwan. Bahala ka na kung sa mga asusin yan. Basta pwede ka pang magtrabaho, di kita dapat sinusustentuhan. Pero alang-alang sa utang na loob, sige, ito 2,000. Tapos diretso ka na ngayon doon sa other inbox ko. Yung, anong tawag doon? Restricted na inbox. Hindi ko na obligasyon basahin pa kahit ano pang blablahan na sasabihin mo sa akin, na mga panunumbat mo sa akin mula pagkabata. Hindi. Obligasyon ng mga magulang ang mga anak. Ganon kasimple. So kung ano may sasabihin yung panunumbat nyo sa akin na, hindi, kasi pinaaral ka namin eh. Obligasyon nyo yun. Kung ayaw nyo pala akong paaralin, sana hindi kayo nag-anak. Simple. Pero syempre, hindi mo pwedeng sabihin sa magulang mo yun. Bakit? Bastos ang labas mo. Bastos. Huwag kang bastos sa magulang mo. Huwag kang bastos. Sa isip mo na lang yun. Hindi lahat ng bagay na nasa isip mo, kailangan ilalabas mo pa sa bunganga mo. Ngayon, madali. Lahat ng mga tao, cut. May utang na loob ka? Okay, restrict ka lang. Restrict. Bakit? Para malinis ang isip mo. Hindi lahat ng bagay kailangan nyo pang marinig. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao kailangan nyo pang marinig. At hindi lahat ng tinype nila na pumasok sa inbox mo kailangan mo pang basahin. Diba? Learn to protect your peace. Matuto kayo na protektahan yung kapayapaan ninyo. At hindi dapat mangyari na dapat gumulo yung buhay mo para lang pumayapa yung kanila. Pag ang mga tao, isasaksak sa'yo yung problema na kaya naman nilang resolbahin sa mga sarili nila, pabayaan mo silang resolbahin. Diretso. Gusto mo walang samaan ng loob? Eto, may script ako na ginagamit eh. Hindi ko nga sinasuggest sa inyo na gamitin nyo to, pero ito yung script ko eh. Ang script ko dyan, alam mo, sa'yo ibinigay ang pagsubok na yan. Yang pagsubok na ibinigay sa'yo, may matututunan ka dyan. At hindi ko pwedeng pakialaman yung pagsubok na ibinigay sa'yo dahil sa'yo binigay yan. Kailangan mong malampasan yan ng mag-isa. Diba? Takinak yan. Wala samaan ngayon ng loob. Yung pagsubok na ibinigay sa'yo, hindi ko pwedeng pakialaman. Sa'yo ibinigay yung pagsubok na yan. Kailangan mong malampasan ng mag-isa. Ganyan ako sa mga tropa eh. Pag hasaksak nila sa akin yung problema nila, tapos masyadong malaki yung problema, ayokong resolbahin para sa kanila. Ay, nako, maniwala ka, yung pagsubok na ibinigay sa'yo, brother, sa'yo binigay yan. Sarcastic yung tunog nga lang. Sa'yo binigay yung pagsubok na yan. At hindi ko pwedeng pakialaman. Bakit? Kasi pag pinakialaman ko yan, imbis ikaw yung natuto, ako yung matututo. Hindi. Ibinigay sa'yo yan ng tadhana para matuto ka. At kailangan mong malampasan yan ng mag-isa. Yung pagsubok na ibinigay sa'yo ibinigay. At kailangan mong malampasan ng mag-isa. Diba? Pag yung pinakikialaman yung problema ng ibang tao, tangina, pagka pinroblema mo yung problema ng ibang tao, sila wala ng problema. Ikaw na ngayon na namang problema. Tangina, bobo mo eh. Matuto kayo, Pilipinas. Matuto kayo. Pag may gumawa ng katarantaduhan sa inyo, patawarin nyo lang ng patawarin. Pero hindi ang ibig sabihin ng papayag kayo, tinatarantado lang kayo ng paulit-ulit. Matuto ka, Pilipinas. Matuto ka. Follow-up question, brother. Last question na ako, brother. Okay. May tanong kasi ako, nasa isip ko lang to. Mhm. Hindi ko lang kung tamang tanong to eh. Kunyari, natupad, although alam ko na matutupad ko, tama ba yun? Kung matupad ko man yung mga pangarap ko sa buhay, maabot ko man yung goal ko, worth it ba yun na kunyari, sinacrifice ko yung mga pamilya ko, mahal ko sa buhay. Kasi alam ko mga distraction na pabigat sa buhay ko, hindi naman totally pabigat. Kasi pamilya eh. Ayoko kasi yung sabihin pabigat eh. Ito, papaalala ko lang sa inyo na kailangan na nating ano ba kailangan gawin kapag ka-in-zoom lagi na lang nagka-crash? Kailangan natin mag-upgrade. Bayad naman ako ng Zoom eh.
Bayad naman tong Zoom na to eh. Kakainis, lagi na lang nagka-crash yung Zoom. Lagi na lang nagka-crash. Ulitin mo nga yung internet. Tignan mo lang, baka ano, kailangan i-refresh yung internet. Kailangan, mabilis lang to ha. Ano mo na, break lang muna tayo. Break muna, sayang momentum. Sayang momentum. Zoom meeting na naman tayo. Tapos tubig pala. Sige. To be continued. Hindi ko alam kung alin yung may diferensya, yung Zoom ba, yung internet eh. Kasi wala namang problema rito sa mga live ko eh. Diyan nagkaka-problema sa Zoom. Anyways, anong ulit tanong? Nakalimutan ko. Nasira tuloy yung momentum natin eh. Hello, Candy. Ayan. Ayun tanong ko, Candy. Ayun tanong ko, Candy. Yung, hindi ko alam kung magandang tanong yung tanong ko. Kasi yung worth it ba yung kunyari maabot ka man yung pangarap ko sa buhay dito sa abroad. Kaso wala na akong pamilyang uwian kasi lahat ginanto sila para lang Ganito, maintindihan mo hindi ang ibig sabihin ng cut. Hindi ang ibig sabihin ng cut habang buhay nang hindi makikipag-usap. Hindi ganoon, brother. Hindi ganoon. Ibig sabihin ng cut, sabihin, yung mismong relationship mo ngayon, temporarily, nilalagay mo lang sa pause. Pause lang muna. Bakit? Kasi may binubuo kang sarili mo may binubuo kang pangarap mo eh. Pero kung namamarasite na sila, okay lang na ikat mo yung relationship. Yan, nakat na naman yung Zoom. Hay, nako. Idol, magbasa ka naman ng comment sa live. Okay, yan, pinasa ko na yung sa'yo. Kausap ako dito sa Zoom eh. Manood na lang kayo dyan. Stay put na lang kayo dyan. Hello. Putang inang internet talaga to. Ayan, okay na. Narinig ba ka? Narinig ko kita. Yun. Ganito. Alam mo, may mga tao kasi na kailangan muna nilang matuto sa buhay. Yung mga tao hindi matututo at mga parasite sa'yo, yung kinakat talaga yan. Hanggang matuto sila. Pag natuto sila, pwede naman sila bumalik sa loob ng buhay mo eh. Diba? Yung mga parang kadugo mo, ganun. Sabihin mo, worth it ba na bla bla, pangarap ko, naabot ko, pero talagang, brother, diretso mababawasan ka talaga ng mga tao sa paligid mo kapag inaabot mo pangarap mo. Yung mga taong hindi makaintindi na meron kang binubuong pangarap, yung mga yan, minsan sila na mismo puputulin ka eh. Sila na mismo puputulin ka. Yung mga hindi makaintindi na may inaabot kang pangarap. Minsan sila na mismo puputulin ka. Ikaw naman, pinigilan mo lang yung communication sa kanila eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, every Pasko, bagong taon, kayo-kayo pa rin naman yung magkakasama eh. 'Di ba? Pero, not on regular days na kailangan mong bumomba talaga para sa pangarap mo dahil ang ginagawa nila, hinahata ka pababa. Hingi ng hingi. Walang kamatayang kahihingi ng kahihingi. 'Di ba? Hindi naman pwedeng lahat na lang ng pera mo sa kanila na pupunta. Temporarily, kakat mo muna sila. Hindi naman ibig sabihin ng kakat habang buhay hanggang mamatay ka, hindi na kayo mag-uusap eh. 'Di ba? Every Pasko, every bagong taon, sila pa rin 'yan. Pero hindi pwedeng on regular days kung kailan bumobomba ka talaga para sa pangarap mo na anak, baka pwedeng pengi naman pera diyan kasi mababayad ng ilaw, ng tubig, ng renta. Nak, baka pwedeng pengi naman pera diyan, may emergency kami rito kasi nakautang. Hindi namin na mabayaran. Sinisingil na kami. Putang ina, sila na kinabang dun eh. Alam mo, yan ang madalas napapansin ko. Yan, kapag ka nag-crash na naman yung Zoom mo. Ang inan to. Teka nga, lilipat nga muna ako sandali ng internet. Hindi lang, subukan nating lumipat ng internet. Yan na, I'm back. Lolo ko na naman yung putang inang... Hindi ko alam kung internet ba yung problema o Zoom eh. Kasi itong ibang live ko, hindi naman naglolo ko eh. Isang internet lang naman gamit ko eh. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung internet ba may diferensya o ano. Kasi yung mga ibang live, okay naman. Anyways, doon sa pinag-uusapan natin, going back doon. Alam mo, minsan, ito ang mapapansin ko eh. Yung mga parasite, pag hindi ka nagbigay sa kanila, gagawin nila, gagawa ng paraan yan, mangungutang sila, tapos pepuwersahin ka sa ikaw magbayad. Naririnig ba ako? Apo, narinig kita. Malinaw po, boss. Malinaw. Okay, yun ang sinasabi ko. So, may mga tao, gagawa ng paraan
para ma-damage ka. May mga tao, gumagawa ng paraan para ma-damage ka. Yung mga ganyang klase ng tao, pinopost muna sandali relationship dyan sa mga yan hanggang matuto sila. Either hanggang matuto sila o hanggang Pasko't Bagong Taon lang. Naririnig ba ako? Yun, ang puta. Malinaw mo Rinig po. Yun, okay, ayos. Dali, yan. Off ko nga muna yung video ko. Hindi ko alam kung saan nagkakaproblema. So, ayun. Gaya ng pinag-uusapan natin, may mga tao, talagang gagawa talaga sila ng paraan para ma-damage ka. Yung mga ganong klaseng tao, pinopost muna yan. Mga kadugo mo, mga kamag-anakan mo. Basta alam mo, just keep a good, working relation, good relationship sa kanila na hindi ka lang magsasalita ng hindi maganda. Ganun na lang. Huwag ka na lang magsalita ng hindi maganda, lagay mo na lang sila sa restricted. Kung hindi mo sila kailangan, huwag ka na muna mag-message sa kanila. Kasi every time na lang magme-message ka, lagi na lang pera pinag-uusapan nila. Ayaw nila tumigil na kaka-bring up ng pera eh. Diba? Eh syempre, dahil may pangarap ka na binubuo, hindi mo pwedeng putang nakaray-karay mo lahat ng mga pabigat na yan. Diba? Hindi pwede. Maliban na lang, maintindihan kita, senior na magulang mo, okay, sige, senior, sige, bala ka na kung magkano, pero hindi pwedeng lahat ng meron ka, pinamumudmud mo sa mga kamag-anak mo. Hindi pwede. Ilan na, mag-ingat kayo mga OFW, puta, kayo mismo target ng mga yan. Kayo mismo target ng mga linta. Follow-up question, go. Wala na pa kasi, yun lang, dalawa. Okay. Sige, Salamat Daniel, po. go. Good evening, Sir. Kamusta po? Hello. May doon na naman pong magandang balita. Mhm. Finally, natanong ko na po sa magulang ko. Okay. Yung bagay na gusto kong itanong sa kanila, natanong ko po. Bakit Daniel yung pangalan mo? Bakit nila po ang ipakasal ng ganong edad? Okay. Oh, congrats. Ayos, napakagaling. Ayun po. Medyo lumuha. Mhm. Tapos, sabi ko, bakit niyo hinayaan na yung ibang tao magparang sa akin? Mhm. Ang sabi nila kasi sa akin, ginawa daw nila yun, akala nila mapapabuti talaga ako. Pero, doon, sa kondong yun, nagkamali po talaga sila doon. Pero, okay naman po, kahit pa paano, natanong ko sila, hindi man po ako nag-open talaga totally sa kanila, pero sa mga banat ko yun, at least nasabi ko na po, naano ko na po sa sarili ko eh. Kumbaga sa mga natutunan ko ngayon, kaya ko na palang sabihin sa kanila yung mga bagay na yun. And then, sabay, sabi sa magulang na, I love you nanay, I love you papa. Yeah. Thank you, sir. Congratulations. Kasi ngayon, Congratulations. nabubuo ko na po yung hindi lang po sa sarili ko, yung mga pagkukulang sa sarili ko. So ngayon, nakukuha ko na po yung mga bagay na yun sa asawa, sa pamilya. Mhm. Ngayon yung pong nakapaligid sa akin, alam ko na kung sino yung kalaban ko. Mhm. Sinasabihan ko na rin po yung magulang ko na ganun yung sitwasyon, hindi tayo pwede ang tuladan yung mga ganong klaseng tao kasi hindi naman ang tingin sa atin yung kailangan lang nila tayo dahil may kailangan sila, tapos pag tayo nangailangan hindi naman tayo matulungan, ang daming sinasabi. So ngayon nakikita na din po ng magulang ko yun, tapos na-apply ko na din po yung minsan sa magulang ko yun, nasabi na rin po niya sa magulang niya yung mga bagay na gusto na rin niya sabihin. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng sobra kasi na-apply ko na po sa sarili ko. Congratulations, sister. Napakagaling. Congratulations. Alam mo, isa sa mga endeavor ko yan sa Project 1, yung magkaayos yung mga pamilya. Kasi, alam mo, yung mga lintana yan, sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi ka naman talaga gusto i-damage yan eh. Problema na mo, problema sila sa mga buhay nila. Yun ang common mapapansin nyo eh. Na mga problema sila sa mga buhay nila, naghahanap sila ng kahit na sino na pwede nilang lunuring kasama nila. Dahil hindi naman ang intensyon malunod yung kasama nila. Ang intensyon, sila makaahon. Ang problema, sa pagpipilit nila na makaahon, nanlulunod sila ng ibang tao. Yun ay ingatan ninyo, huwag kayo masyadong paladikit sa mga linta. Huwag kayo masyadong paladikit sa mga linta. Hindi yan doon sa parang masamang tao sila, ganun. Hindi sa ganun eh. Minsan, oo talaga, masamang tao talaga sila. Pero sa mas madalas na pagkakataon, dahil sa pagkalunod nila sa buhay, nandadamay nila sila ng ibang lulunurin nila. Ang endeavor ko sa Project 1 ay matuto lahat ng mga tao kung paano maging tao. Kaya nga ang mission natin, maayos yung sarili para makatulong sa ibang tao na ayusin din yung buhay ng iba. Yun din yung dahilan bakit mapapansin nyo, walang bayad, diba? Walang bayad. Pero, you have to pay an extremely large amount para maging member ng Project 1M. Mahal ang presyo. Ang presyo rito,
you have to pay it with attention. Kailangan may attention ka rito. Hindi pa pwedeng wala kang oras sa grupo na to. Dahil itong grupo na to, pag wala kang oras dito, wala rin kami oras sa'yo. Ganun kasimple. Papanggap kang busy, walang taong sobrang busy. Pag priority mo isang bagay, may oras ka para dyan. Project 1M, wala ka halos makikitang ganitong, actually, wala kang makikitang grupong ganito sa buong mundo. Wala. Kasi naghanap ako eh. Totoo, mas madali na lang sanang sumali na lang sa buo ng grupo. Hanap ka ng grupo na lahat ng bagay napapag-usapan. Lahat napapag-usapan. Wala akong makitang ganun eh. Religion, politics, astrophysics, quantum physics, paano magpalaki ng mga anak, paano makisama sa magulang, paano tuturuan ng magulang, paano tuturuan ng mga anak, paano magnegosyo, paano ma-promote sa trabaho, and everything else in between. Wala akong makitang grupo na ganito. Wala. I'm sad to say this, pero dahil nga wala akong makita, kinailangan ko na lang simulan. Wala akong makita eh. Mas madali sana na sumali na lang sa buo ng grupo. Mas madali na sumali na lang sa buong grupo. Naririnig ba ako? Yan. Naririnig ako? Naririnig ako? Testing ulit natin, baka nakamit na naman ako. Naririnig ako? Yan, naririnig ako? Opo. Yan, okay. Wala akong makitang grupo na ganito sa buong Pilipinas. Wala nga akong makitang grupong ganito sa buong mundo. Wala. When I say wala akong makita, hindi ko sinasabing walang ganito. Ang sinasabi ko, wala akong makita. Ako mismo naghanap, wala akong makitang grupong ganito. Na lahat ng bagay na papag-usapan at ang primary goal ng grupo, maging maayos yung mga sarili natin sa paraan ng pagpapatalino sa isa't isa. Wala. Wala akong makitang ganitong grupo. Kung wala akong makita, mas madali sana sumali na lang eh sa ganitong grupo. And I'm sad to say, dahil wala akong makita, kinailangan kong ako na lang ang magsimula. Mas mahirap bumuo ng grupo. Mas mahirap. Mas madaling sumali na lang sa buo na grupo. Ngayon, that being said, nasimulan na to, itutuloy na to. Gusto ko makakita man tayo ng kahit na anong grupo, hindi yun yung Project 1M. Kahit ano pang grupo, hindi yun yung Project 1M. Ngayon, sa lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom na nasa Bulacan, you have the opportunity of a lifetime na makasali sa ganitong klase ng grupo. Every 2 minutes, nawawala yung Zoom. Yan. So, sa mga nandito, na mga nasa loob ng Bulacan, you have the opportunity na makasali sa loob ng Project 1M. Pero magbibigay ka ng oras. Hindi pwedeng wala. Wala kang oras sa amin, wala rin kaming oras sa inyo. Tatanggalin lang din kayo. Kailangan mo magbigay ng oras dito. Bakit? Kasi kung nagbibigay ka nga ng oras sa mga basurang klase ng tao, lalo kang dapat na magbigay ng oras sa mga tao na alam mong nandyan para tumulong sa'yo sa panahon ng pangangailangan. Higit sa lahat, pinaka-importante, dapat magbigay ka ng oras para patalinuhin yung sarili mo. Hindi pwedeng lahat na lang ng oras mo papunta dun sa kung ano man ang gusto mo. Kailangan may oras ka sa kung ano man yung kailangan mo. At isa sa mga kailangan ng mga tao, matuto. Wala kang oras para matuto, manatili ka na lang bobo hanggang mamatay ka. Sa mas madalas na pagkakataon, ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ang maraming Pilipino dahil sa kamangmangan, kadalasan hindi yan dahil sa katamaran. Sa kawalan ng direksyon, kadalasan, hindi sa kakulangan ng pagkilos. Bakit? Masisipag naman tayo eh. Diba? Pag construction worker ka, hindi ka masipag, tatamad-tamad ka, matatanggal ka same day. Pag domestic helper ka, nasa ibang bansa ka, hindi ka masipag, matatanggal ka. Masipag naman tayo. Ang problema, wala tayong direksyon. Paikot-ikot lang tayo. Dahil wala tayong direksyon at paikot-ikot lang tayo,
Kung ano ka mula pagkabata, ganun ka na lang din. Tapos dahil yan mismo, yung kawalan ng direksyon na kinabubuhay mo, somewhere along those lines, mag-aanak ka. Tapos pag nagkaanak ka, kung ano puno, siya ang bunga. Pag hindi ka natuto kung paano maging tao, anong ipapasa mo sa anak mo? And you are welcome to say na, hindi, may mga anak naman na naging maayos yung buhay nila kahit buta tayo magulang nila. Oo, pero sobrang bihira niyan. Sobrang bihira. Nakikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahuhulog ng masyadong malayo sa puno. Sa mga nandito sa loob ng Bulacan, na nasa loob ng Zoom meeting, yung proseso, siguro ang magpapaliwanag na lang sa inyo. Andito ba ngayon si Lee? Lee, nandito ka? Yes po, bossing. Okay. End muna ako ng live. Tapos yung proseso, ikaw na magpaliwanag. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. End muna ako ng live.